Magbenta ng peaches. Malalaki at mapupulang peaches. Mga peach na bagong pitas sa puno. 5 piso kada kilo. Ate Lan, hindi ba't si Xiao Qian ninyo ay magpapakasal na? Ikaw na ina, hindi ka man pumunta sa bayan para tulungan siya sa mga paghahanda. Kapag naibenta ko na itong huling 2 basket, pupunta na ako. Gusto kong dagdagan ang bigay kaya para sa aking anak. Ay, swerte mo naman. Nakapasa ang anak mo sa magandang universidad, nagtrabaho at nanirahan sa lungsod, at nag-asawa pa ng tagalungsod. Tapos na ang paghihirap mo. Tama! Kapag si Xiao Qian ay nakapagtatag na ng bahay sa lungsod, maaga o huli ay dadalhin kanya doon para maginhawang buhay. Ako, hindi ko naman hinihiling na suklian ako. Ang gusto ko lang, sana ay maganda ang kanyang pamumuhay at doon ako magiging panatag. Oo, sige. Ikaw na magpatuloy sa iyong ginagawa. Kailangan naming pumunta sa bukid. Sige, kita tayo mamaya. Hey, see ya! Pagpupugay kay Ate Lan. Ate Lan, sa wakas ay nahanap na kita. Ate Lan, bakit kayo nagbebenta ng peaches dito? Ano ang ginagawa mo rito? Nagtago na ako sa Shuangwan Village, isang liblib na lugar. Paano mo pa ako natagpuan? Ate Lan, noong araw, pinamunuan ninyo ang mga kapatid sa pagnenegosyo, subalit sa kasagsagan ng inyong karera ay bigla kayong umalis. Hindi lamang kayo nagbitiw bilang chairman, maging ang Yuncheng Chamber of Commerce ay inyong ipinasa sa iba. Sinabi ninyo na gusto ninyong mamuhay ng ordinaryo. At pagkatapos ay wala na kaming narinig. Ang inyong alagad ay naghanap sa buong Yuncheng. Ngunit, hindi kayo natagpuan. Sino ang nag-utos sa iyo na hanapin ako? Umuwi ka na at wag mong sabihing nakita mo ako rito. Ngunit, Shh! Ang anak ko. Uy anak, bumili si nanay ng tiket bukas papuntang probinsya para sa iyong kasal. Hindi ba gusto mong kumain ng atsarang ginawa ni nanay? Sa pagkakataong ito, nag-atsara si nanay ng marami para sa iyo. At ang iyong asawa, hindi ko alam kung ano ang gusto niyang kainin, kaya gumawa ako ng pinausukang karne. Huwag kang mag-alala, itong karne ay galing sa sarili nating baboy na pinalaki sa butil, napakasarap. At saka, nanay. Huwag kang pumunta sa kasal ko. Anak, anong ibig mong sabihin? Ma, iniisip ko lang, malayo ang Shuangwan Village sa lungsod. At saka, hindi ka pa nakakalayo, baka may mangyaring masama sa daan. Ano ang gagawin natin? Matanda na ang nanay, pero hindi naman ako ganun katanda na hindi ko na alam ang daan. Naku, Ma, mas mabuti pang huwag ka nang pumunta. Bakit? Nag-aalala ako dahil malayo ang biyahe, baka mapagod ka. Kapag may oras na, isama ko si Yuyaw para bisitahin ka. Pero, Honey, maganda ba ang suot kong wedding gown na ito? Ma, may gagawin pa ako, tumawag na lang ulit. Xiao Qian, Honey, tingnan mo ang suot kong wedding gown. Maganda ba? Oo, maganda. Kanino ka tumatawag? Wala. Scam call lang, huwag pansinin. Tara na, tingnan natin kung anong accessories ang bibilhin. Halika. Lanji, wala naman sigurong nangyaring masama, di ba? kakaiba ang ugali ni Xiao Qian kamakailan. Sana walang masamang nangyari. Lao Chen, pwede mo ba akong tulungan? Ano iyon, Lanji? Tulungan mo akong alamin ang address ng anak ko sa lungsod. Kailangan ko siyang puntahan. Mahal. Ha? Ito ang listahan ng mga bisita sa araw ng kasalan. Tingnan mo kung may nakalimutan. Ang mga kamag-anak mo sa inyo, kung may gusto kang imbitahin, tandaan mong idagdag. Hindi na, wala naman akong kamag-anak. Tama nga, wala na ang mga magulang mo, wala na ring kontak ang iba mong kamag-anak. Cheng Qian, sinasabi ko sa iyo, pinalaki ako ng aking mga magulang ng may pag-aalaga, hindi para mapunta sa ibang pamilya at mag-alaga ng mga biyenan. Umayag akong pakasalan ka, dahil wala kang mga magulang, huwag mo akong dayain. Kung dayain mo ako, papaalisin kita. Paano naman? Pupunta ako para buksan ang pinto. Anak, binisita ka ni nanay. Nagdala ako ng smoked meat at atsara. At sariwang gulay na kakapitas lang sa bukid. Nasaan ang kusina mo? Ilalagay ko na. Nanay. Ano iyon, anak? Mahal, sino iyon? Walang tao. Nagtanong lang ng daan. Tinuturuan ko siya ng daan. Xiao Qian, anong ginagawa mo? Anong nagtatanong ng daan? Nanay, sundo ko muna kayo pauwi.
Pagkatapos, ipapaliwanag ko sa inyo sa susunod. Hindi ako aalis. Kailangan mong ipaliwanag sa akin ngayon din. Nanay, pasensya na, anak ninyo ito. Kayo ang nag-alaga sa akin ng may hirap, pinaaral ninyo ako. Gamit ang inyong mga pagod na kamay, inilabas ninyo ako mula sa bundok. Pero hindi ako naging magaling para manatili sa syudad. Nanay, walang kwenta ang anak ninyo. Nanay, nakita ninyo naman, ang pamilya ni Yuyaw ay mayaman at makapangyarihan. Hindi ko naman sinasadya na itago ang inyong pagkatao. Kung malaman ni na Yuyaw ang inyong pag-iral, tiyak na hindi niya ako pakakasalan, nanay. Anong sinabi mo sa pamilya, Joe? Sinabi ko sa kanila. Ano? Sinabi ko sa kanila. Patay na ang mga magulang ko. Ulila ako. Katawa-tawa. Nanay, wala na akong magawa. Pagkatapos kong graduate, hindi man lang ako makahanap ng magandang trabaho. Wala akong bahay. Walang sasakyan, at taga-probinsya pa ako. Sino bang babae ang gugustuhing pakasalan ang tulad ko, nanay? Si Yuyaw, na pinaghirapan kong ligawan, gusto niya lang ng lalaking ulila, para hindi na kailangang alagaan ang mga biyenan. Natatakot akong sabihin ang totoo, nanay. At saka, nanay, mayaman ang pamilya ni Yuyaw sa probinsyang ito. Pumayag na ang tatay ni Yuyaw na kapag kasal na kami, papasukin niya ako sa Yaolan Group. Ang Yaolan Group, isa yan sa top 10 na kumpanya sa buong mundo. Kapag nakapasok ako sa Yaolan Group, maililipat kita sa syudad para maginhawa ang buhay mo, nanay. Nanay, wala akong utang na loob. Sige, paluin mo ako, paluin mo ako, paluin mo ako. Wala akong kakayahang tumayo sa syudad. Walang silbi ang anak mo, nanay. Anak, bakit mo naman iniisip yan? Hindi naman hinihingi sa iyo ni nanay na sumikat ka. Nanay, kung hindi niyo ako inampon noon, matagal na akong namatay sa lamig. Ang pinakamalaking pangarap ko ay suklian ang pag-aaruga ninyo sa akin. Para maginhawa ang buhay mo, nanay. Tama na. Si nanay ang hindi nakapag-isip ng mabuti. Gusto ko ang payapang buhay sa Shuangwan Village. Hindi ko naisip kung gusto mo ba ito. Anak, huwag kang magpakababa. Ang gusto mo, ibibigay ni nanay. Nanay, tutulungan ninyo akong itago ang totoo. Anak, ang mga bagay na nakamit mo sa daya at kasinungalingan, paano magtatagal yan? Huwag kang mag-alala. Ang inihanda ni nanay para sa iyo ay higit pa sa kaya mong ibigay ng pamilya Zhou. Tayong mga maliit na tao, paano makakapantay sa pamilya Zhou? Huwag kang mag-alala. Maghanda ka na lang sa kasal. Sige, umalis ka na. Aalis na si nanay. Matandang babae. Dahil pinalaki mo naman ako, bakit ngayon pa, sa ganitong pagkakataon, makikialam ka? Mas mabuting makinig ka sa akin. Manatili ka na lang sa probinsya. Kung hindi, hindi. Ma'am Lan, Ma'am Lan Ginoo, kailangan ba ang tulong ng grupo? Si Xiao Qian ay bagong pasok sa totoong mundo. Ang pamilya Zhou ay ang Yaolan Group lamang, isang maliit na subsidiary nito, kaya siya ay nahihiya. Ako, bilang kanyang ina, ay may malaking pagkukulang sa kanya. Bukas ay ang kasal ni na Xiao Qian at Zhou Yuyao. Maghanda ka ng isang appointment letter bilang GM ng Yaolan Group. Gusto kong si Xiao Qian bilang tagapagmana ng Yaolan Group ay mag-asawa ng marangal. Opo. Xiao Qian, nanay. Sa mga taong ito ay nagtago ng pagkatao. Gusto ko lang ng payak na buhay. Hindi ko inaasahan na dahil sa iyong ordinaryong pamilya, nahihirapan kang magtagumpay sa lungsod. Ito ay kasalanan ko. Hindi ko naisip ng mabuti. Kung ganoon, ngayon, ibibigay ko sa iyo ang pag-angat sa iyong karera. Salamat sa inyong lahat sa pagdating. Congratulations. Congratulations. Tatay, nanay. Si GM Gu ay talagang swerte. Ang pamilya Zhou ang pinakamayaman sa lungsod ng Yun. Nakasuporta sa pinakamataas na conglomerate na Yaolan Group. Ngayon ay pinakasalan ang nag-iisang anak na babae ng pamilya Zhou. Hindi ba pagkatapos ay magbawas ng 30 taon ng paghihirap? Oo nga. Narinig ko na ang Yaolan Group ang misteryosong founder na si Chairman Gu ay personal na dadalo ngayon upang batiin si Miss Zhou sa kanyang kasal. Ito ay talagang malaking karangalan. Kami rin ay nakikinabang sa liwanag ng pamilya Zhou upang magkaroon ng karangalan na makita ang totoong mukha ni Chairman Gu. Pinakasalan ko si Yuyaw dahil mahal ko siya.
Walang kinalaman ang kanyang pamilya. Tama. Mga bisita, magpakalas kayo. Tinatawag ka nilang GM Gu at talagang sumagot ka. Kung hindi dahil sa aming pamilya Joe, ikaw na galing sa bundok, sa buong buhay mo. Malamang hindi ka maaaring maging isang tagapamahala. Bahala na. Sino ba? Isa lang ang anak nating babae. Kahit na ang kanyang pinagmulan ay medyo mababa. Pero, basta't mabuti siya sa ating anak. Kung hindi dahil si Yuyao ay nagpakasal sa iyo at hindi kailangang maglingkod sa mga biyenan, ang kasal na ito hindi ko sana pinayagan. Tatay, nanay, malapit na magsimula ang kasal. Baka ako na lang ang tumanggap ng mga bisita. Kayong dalawa ni tatay ay dalhin si Yuyao sa dressing room para magpahinga. Para hindi kayo mapagod. Ang mga darating ngayon ay pawang mga tanyag na tao sa iba't ibang larangan. Mamaya, si Chairman Gu ng Yaolan Group ay darating. Mag-ingat ka. Kung mangyaring mapahiya mo ang pamilya Joe, magkakaroon ka ng problema. Opo. Si Xiao Qian ay hindi kailangang maglingkod sa sinuman. Sino ka? Ako naman ay, Siya yung matandang babae na nagtanong ng direksyon kahapon. Parang talaga yung taong nagtanong kahapon. Nagtanong ng direksyon. Nagtanong ng direksyon. Bakit nandito? Hindi mo ba alam na may handaan kami ngayon? Handaan ng pamilya. Zoe, bawal pumasok ang hindi imbitado? Isang taong nagkataong nakapasok lang siya. Isang nagkataong nakapasok na tao. Huwag po kayong mag-alala. Ilalabas ko na siya. Bilisan mo. Huwag mong antalahin ang kasal. Ginang Joe, kahit biyenan ka ni Xiao Qian, hindi mo pwedeng kausapin si Xiao Qian ng ganyan ka-commanding. Di ba? Si Xiao Qian manugang ko. Kung paano ko siya tratuhin, wala kang pakialam. Sabi niyo rin naman manugang niyo si Xiao Qian. Pumunta siya para pakasalan ng anak niyo, hindi para maging alipin sa bahay niyo. Pakasalan anak ko? Siya, isang mahirap na taga-bundok. Karapat-dapat ba siya? Mahirap na taga-bundok. Karapat-dapat ba siya? Kung hindi lang pinalad na nagustuhan ng anak ko nagmamakaawa para maging pamanugang sa bahay namin. Pamanugang. Isang lalaking may dangal. Kahit mahirap, may prinsipyo. Kahit saan o kailan hindi dapat yumuko. Bakit mo hinahayaang mababa ang tingin sa sarili mo? Magpamanugang? Ito ay usapin ng pamilya Joe. Anong kinalaman mo? Palayasin mo siya agad, ni hindi mo magawa ang simpleng bagay na ito. Walang kwenta. Humingi ka ng tawad. Kayo ngayon humingi ng tawad kay Xiao Qian. Sino ba itong matandang babae? Baliw na ba kayo? Naglakas loob kayong humingi ng tawad sa pamilya Joe? Chang Tian, itong baliw na babae, gusto niyang humingi ako ng tawad sa iyo? Sabihin mo, dapat ba akong humingi ng tawad sa iyo? Hindi na kailangan. Nagsisinungaling lang siya. Ako dapat ang humingi ng tawad sa inyo. Pasensya na. Huwag po kayong magalit, dadalhin ko na siya. Umalis na po kayo. Ngayon ang pinakamahalagang araw sa buhay ko, pinakamahalagang araw. Kung patuloy kayong magwawala, makikita ninyo akong mawawalan ng lahat. Xiao Qian, paano ko hahayaang mawalan ka ng lahat? Pumunta ako ngayon para. Tama na po, umalis na po kayo. Nakikiusap ako, umalis na po kayo. Xiao Qian, palalayasin mo ba ako? Cheng Qian, ano pang hinihintay mo? Magsisimula na ang kasal natin. Gusto mo bang hayaan itong baliw na babaeng nagsasabi ng kung ano-ano? Sirain ang kasal natin. Cheng Qian, kung hindi mo siya palalayasin, ang kasal ngayong araw ay hindi na matutuloy. Yuyaw nanay, tatay, wag po kayong magalit. Papaalisin ko na siya. Ang pamilya Zhou ay napakamapang-api. Kung ganoon, huwag na lang ituloy ang kasal. Xiao Qian, ang kayang ibigay sa iyo ng pamilya Zhou ay doble ko pang ibibigay sa iyo. Umalis na tayo. Tama na. Ikaw, matandang bruha. Pinalalayas kita, lumayas ka. Xiao Qian, sigurado ka bang palalayasin mo ako? Itong matandang babae, may sakit ka ba sa ulo? Si Cheng Qian ay walang kaugnayan sa iyo. Dahil lang itinuro niya sa iyo ang daan, ay sasamantalahin mo na siya. Huling tanong ko ito sa iyo. Ikaw ba ay talagang palalayasin ako? Itong walang kwentang matandang babae. Hindi kita kilala. Guard, hila ninyo siya palabas. Tumigil ka. Si Gu Cheng Qian, sayang ang pag-aalaga ko sa iyo ng maraming taon at nagplano pa ako para sa iyo. Akala mo, kapag nakuha mo ang pamilya Zhou, magkakaroon ka ng magandang kinabukasan? Tatalikuran mo na ako? Ikaw, matandang babae, umalis ka. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Cheng Qian, sabi nga ng matatanda, hindi hinahamak ng anak ang kanyang ina, kahit pangit. Ang tupa ay lumuluhod sa kanyang ina. Ang uwak ay marunong mag-alaga sa kanyang ina.
Hindi ko inaasahan. Ikaw ay naging isang taong hindi tapat. Hindi magalang. Walang utang na loob. Tama na. Sa huli, ako ang nagkulang ng pag-iisip. Nagkulang ako sa iyo. Lumuhod ka ngayon. Yumuko ka at humingi ng tawad. Papatawarin kita sa pagkakataong ito. Hindi, anong ibig mong sabihin? Bakit mo papaluhudin si Cheng Qian? Bakit? Dahil ako ang nanay niya. Dahil pinalaki kita mula noong sanggol ka. Hanggang sa maging 20 ilang taon ka. Cheng Qian, hindi ba ang sabi mo ay ulila ka? Saan galing ang nanay na ito? Cheng Qian, ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Ano ba talaga ang nangyayari? Niloloko mo ba kami? Oo, tama. Pinalaki mo ako. Pero hindi naman ako humingi sa iyo na palakihin mo ako. Ikaw mismo ay napakahirap. Bakit mo pa ako inampon? Alam mo ba na ang iyong kahirapan ay sisira sa aking buhay? Sa aking kabutihang loob, mula sa nagyayelong lugar, iniligtas at pinalaki kita. Ganito mo ba ako iniisip? Ano pa? Ang ibang magulang ay mayayamang negosyante. Ano ang maibibigay mo sa akin? Ikaw ay isang magsasaka na puro lupa ang nakikita. Isang hamak na babaeng magsasaka. Wala kang naitutulong sa akin. Paano ako makikipagkumpetensya sa iba? Ikaw mismo ay mahirap. Bakit mo pa ako inampon? Sino bang may pakialam sa pekeng kabaitan mo? Pinag-aral kita ng maraming taon. Hindi ka ba natutunan kung paano maging mabuting tao? Mali ba ang sinabi ko? Ikaw, hindi ka makapanganak ng lalaki, kaya mo ako inampon. At ang ganda ng sinabi mo, pinag-aral mo ako. Sa totoo lang, hinihintay mo lang na isang araw. Maging matagumpay ako para manatili ka sa akin at samantalahin ako at magpakasarap sa yaman, di ba? Cheng Qian, pinalaki kita ng maraming taon. Pinakain kita, pinabihis, at pinag-aral. Wala ka bang pasasalamat sa akin? Wala talaga? Pasasalamat? Sige. Pera lang naman ang gusto mo, di ba? Bibigyan kita. Bilang kapalit ng pagpapalaki mo sa akin, itong pera ay sapat na para mabayaran ng utang na loob. Pera? Ako, si Guzaulan, ay may kahit gaano karami. Katawa-tawa. Isang babaeng probinsyana na puro yabang lang. Cheng Qian, pumayag kaming pakasalan ka ni Yu Yao. Naaalala mo ba kung bakit? Ang aming Yu Yao ay hinding-hindi maglilingkod sa mga biyanan. At saka, ang pamilyang Zhou namin ay hindi rin kailanman makikipag-ugnayan sa ganitong mga dukhang hindi desente bilang kamag-anak sa kasal. Gawin mong malinis ang bagay na ito agad. Kung hindi, ang kasal ay hindi na kailangang ituloy. Narinig mo na, Guzaulan. Ako ngayon ay manugang ng pamilya Zhou. Mula ngayon, wala na tayong relasyon. Para sa isang simpleng pamilya Zhou, gagaputin mo ang ating relasyon bilang mag-ina? Nakakatawa talaga. Hindi ko inaasahan na ako, Gu Zhaolan, ay nagpalaki ng isang hangal na gaya mo. Simpleng pamilya Zhou, alam mo ba kung ano ang katayuan ng pamilya Zhou sa lungsod ng yun? Tama na. Sa isang bastos na magsasaka na gaya mo, wala nang dapat pag-usapan. Kunin mo na ang perang ito at umuwi ka sa Shuangwan Village para magbenta ng peach. Gusto mong putulin ang relasyon natin, di ba? Sige, lumuhod ka at yumuko ng 3 beses. At tapos na tayo. Sa tingin ko, ikaw ang dapat lumuhod at yumuko. Ganito, lumuhod ka ngayon at yumuko ng 3 beses. Dahil pinalaki mo ako, maari kong bigyan ka kapag namatay ka ng isang murang kabaong. Anak ko, ang gusto akong yumukuran. Napakawalang galang, labag sa moralidad. Hindi ka ba natatakot na hampasin ng kidlat? Tingnan natin kung hampasin ako ng Diyos. Ano pang hinihintay mo? Halika at pigilan siya. Lumuhod. Lumuhod ka. Ako ang nanay mo. Sinasabi ko sa'yo, lumuhod ka. Regalo mula sa Yaolan Group. Ang regalo ko? Dumating na. Nasaan si Gu Cheng Qian? Ako si Gu Cheng Qian. Patawat, sino po kayo? Ako ang vice-presidente ng Yaolan Group, Zhao Ping. Vice President Chizao. Halika. Dalhin ang aking handog para kay Ji Gu at Miss Zhou na inihanda ilabas dito. Tumigil muna.
Wu Chengqian, walang utang na loob at suwail. Hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Nagbago na ang isip ko. Hindi ko na siya bibigyan ng Yaolan Group ng anumang bagay. Sino ka? Ako ang nagbigay ng regalo, natural. Ano? Siya pala ang nagbigay ng regalong ito? Gu Zhaolan. Ang regalo mula sa Yaolan Group ay pinagbasag mo? At may kapal pa ng mukha kang sabihin na ikaw ang nagbigay. Tingin ko, baliw ka na talaga. Zhou Fusheng. Ang angkan ninyong Zhou ay talagang matapang. Dahil sa loob ng maraming taon, ang angkan ninyong Zhou ay naglingkod sa Yaolan Group ng buong tapang at handang mamatay. At tapat na nagtrabaho, kaya nagbigay ako ng regalo sa inyo para suportahan kayo. Ito ang isusukli ninyo sa akin? G. Zhao, wag po kayong magalit. Itong baliw na babae ay walang kinalaman sa angkan naming Zhao. Ako ay papapunta na sa kanya upang humingi ng tawad sa inyo. Kaya pala, ang sarili mong anak na pinalaki mo ay magtatakwil din sa'yo bilang ina at puputulin ang ugnayan. Napakababaw at walang alam. Katawa-tawa sa mga marurunong. Ikaw, baliw na babae. Talagang walang takot sa kamatayan. Bakit hindi ka pa humingi ng tawad kay Jie Zhao? Ako ang hihingi ng tawad? Hindi siya karapat-dapat. Hindi siya kwalipikado. Alam mo ba siya? Ano ang kanyang posisyon? Siya ay Vice Presidente ng Yaolan Group, Acting Chairman, ang kanang kamay ni Chairman Chen. Sa isang utos lang, maaari kang mawala mula sa Yuncheng, maging alaala na lamang. Isang babaeng probinsyana. Sa harap ng maraming makapangyarihan, ginulo ang kasal ng aking anak. Ngayon, maglakas loob ka pa. Sa harap ni President Zhao, magsalita ng walang galang. Mukhang sawa ka na sa buhay. Maglakas loob mong insultuhin si President Zhao. Gusto mo bang isama kaming lahat, ang buong pamilya Zhou sa gulo? Humingi ka agad ng tawad. Isang simpleng VP ng Yaolan Group, hindi siya karapat-dapat para pansinin ko. Kung may hihingi ng tawad, siya dapat ang humingi sa akin. Maaari kong isaalang-alang na patawarin siya ng bahagya. Ha, sige. Mabuti. Hindi ko alam na sa Yuncheng ay may lumitaw na tulad mo, isang napakayabang na tao. Ayaw ko sanang makipag-away sa isang babae, ngunit ang kinakatawan ko ay ang dangal ng Yaolan Group. Ang Yaolan Group ay hindi dapat yurakan. Saksakin mo ang iyong sarili at bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Hayaan kang umalis na buhay. Hindi lang ikaw, kahit si Chen Shi pa ang pumunta, wala ring karapatan na ako'y manakit sa sarili. Ang lakas ng loob. Ang pangalan ni Chairman Chen, hindi basta-basta masasabi. Sa tingin ko, sobra kang walang respeto sa lahat ng mayayaman sa lungsod ng yun. Tama ba? Tama ka. Para sa akin, lahat ng naririto ay hindi karapat-dapat sa aking paningin. Paanong masasabi mo yon? Hindi kami karapat-dapat sa iyong paningin. Ano yan? Anong ibig mong sabihin? Ngayon, narito lahat ay mayaman o mataas ikaw. Isang babaeng magsasaka. Kahit sino sa isang galaw ay kayang pumatay sa iyo at naglakas loob ka pa magsalita ng mayabang. Kaya naman ang pamilya Zhou ay kumalas sa iyo. Ang baliw na ito, sino mang makasama, malas. Vice President Zhao, ang taong ito ay sobrang mayabang at ignorante. Nagalit ang lahat. Kung ang Yaolan Group ay hindi maginhawa, ang pamilya Wuko ang haharap sa kanya. Pati ang pamilya Zhou. Zheng. Mga kasama, ang baliw na ito, at ako, at ang aming pamilya Zhou ay walang kahit anong koneksyon. Kung paano siya parusahan, bahala na kayo. Sana huwag maapektuhan ang pamilya Zhou. May daan ka sa langit, hindi mo tinahak. Mga kasama, ang lokang babae na ito ang kanyang ginawa ngayon na saksihan ng lahat ang Yaolan Group ay hindi nais na apiin ang mahihina. Ngunit dahil sa kagustuhan ng nakararami, hindi na ako magdadalawang isip. Putulin ang kanyang mga binti at itapon siya sa labas ng Yun City. Bibigyan kita ng 5 minuto upang tumayo sa harap ko. Si, Mr. Gu? Tumawag na si Mr. Gu. Iniutos para sa binata ang handog sa kasal. Handa na ba lahat? Mr. Chen, ang general manager ng grupo na gusto ni Ginoong Gu ang appointment letter, ang kontratang sobrang halaga, ang mansyong nagkakahalaga ng 10 milyon. Narito lahat. Sige, dalhin ang mga regalo. Sumunod sa akin. Oo, Mayroon pa kayong 5 minuto. Magbago ng isip. Matandang bruha. Sa tingin ko, ikaw talagang nabaliw na. Okay lang kung mabaliw ka. Huwag mo kaming idamay. Huwag mong akalain na ganito ka ay makakapilit sa akin. At papakilalanin ka ni Chengqian, matandang taga-bukid, na naginip ka. Sinasabi ko sa iyo, kung magpapatuloy ka ng ganito, ikaw lang ang mapapahamak. Mr. Chen, ano po ang gusto ninyo? Sige, naiintindihan ko. Sinabi ni Mr. Chen sa telepono na darating siya sa loob ng 5 minuto. At darating din ng personal ang chairman. Para kay Jigu at Miss Zhou, ibibigay ang mga regalo sa kasal. Ang nagtatag ng Yaolan Group ay nagretiro na ng ilang dekada. Ngayon,
ay dumating ng personal. Para sa pamilya Zhou, ito ay isang malaking karangalan. Guzaolan, narinig mo rin. Sa pagkakataong ito, may darating na isang malaking tao. Sana maintindihan mo na mula ngayon. Ang ating katayuan ay lubhang magkaiba. Ang mga naibigay mo sa akin dati na maliit na tulong ngayon ay hindi na karapat-dapat banggitin. Kung ngayon makapagpigil ka, pwede kong tingnan ang dati nating relasyon at tulungan kang humingi ng pabor sa malaking tao. Baka mabigyan ka pa ng pagkakataon. Ikaw, babaeng taga-baryo, talagang hindi mo alam ang kapalaran mo. Pinayuhan ka ng umalis, gusto mo talagang mamatay. Buti na lang at nagdesisyon si Cheng Qian agad at nauna tinapos ang relasyon ng ina at anak. Kung hindi, masasaktan pa ang pamilya Zhou namin. May 2 minuto pa. Talagang nasa bingit ka ng kamatayan at hindi ka nagsisisi. Wala nang lunas. Tawagin ang mga tao. Sundin ang sinabi ni Vice President Zhao, baliin ang 2 binti at itaboy sa lungsod ng yon. Sa tingin ko, kayo ay naglakas loob. Yaolan Group, binabati ko si Gu Chengqian sa kanyang kasal. Inihahayag na si Gu Chengqian ay pangkalahatang tagapamahala ng Yaolan Grupo. Ibinibigay kay Miss Zhou isang mansyon na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Pangkalahatang tagapamahala ng Yaolan Grupo. 10 milyong mansyon. At isang napakamahal na kontrata. Mr. Zhao, ito rin po ba ang inyong inihandang malaking regalo? Haha, ito'y. Ang regalong ito ay inihanda ko. Ngayon, nagbago na ang isip ko dahil kayo ay hindi karapat-dapat sa lahat ng ito. Guzaolan. Napakawalang hiya mo talaga. Ang regalo na ibinigay ni Mr. Zhao kanina sinasabi mong sayo. Ngayon, ang regalo ni Mr. Chen sinasabi mo pa rin sayo. Na-offend mo si Mr. Zhao. Hindi pa ba sapat? Ngayon, nanggagalit ka pa kay Chairman Chen. Sa tingin ko, gusto mo talagang mamatay ng mabilis. Ikaw na baliw. Talagang hindi mo alam ang iyong hangganan. Sa harap ni Chairman Chen, nagmamayabang ka pa. Ano ang pinag-aawayan ninyo dito? Chairman Chen, pakiusap, huwag po kayong magalit. Papalayasin natin ang baliw na babae na ito at aalisin para hindi siya mamaya makasagasa sa inyo. Zhou Fusheng, dumating na si Chairman Chen sa venue. Ang pamilya Zhou ninyo ay pinapayagan ng bastos na babaeng ito na walang modo na gumugulo sa venue. Ano ang iyong pagkakamali? Mr. Zhao, Chairman Chen, pakiusap, huwag po kayong magalit. Ako na ang mag-aalis sa baliw na ito at palalayasin siya. Lumabas! Sabi ninyo itong ay isang walang modong babaeng taga-bukid. Chairman Chen, ang taong ito ay aking manugang, ang inaamahan ni Gu Chengqian. Ngunit huwag kang mag-alala, si Chengqian ay nakipaghiwalay na sa kanya. Paano mo siya pakikitunguhan? Wala kaming reklamo. Oo, Chairman Chen, noong wala ka pa, ang babaeng ito mula sa baryo ay nagsasalita ng walang katuturan. Hindi man lang niya iginalang ang Yaolan Group o kinilala. Napakayabang niya. Para sa karangalan ng grupo, napagpasyahan naming bigyan siya ng isang matinding aral. Mabuti. Kaya ano ang balak mo na aral na ibibigay sa kanya? Baliin ang kanyang mga binti. Itapon siya sa labas ng hotel para hindi na siya muling makatapak sa lungsod ng yun. Tingnan mo ang desisyong ito? Nasiyahan ka ba? Huwag kang mag-alala, President Chen. Nandito ang pamilya Zhou sa lungsod ng yun. Kung siya ay maglakas loob na tumapak sa lungsod ng yun, ako, Zhou Fusheng, ang unang magpapakita sa kanya ng isang magandang aral. Mabuti. Kayong dalawa ay napakahusay. Hindi naman. Ginagawa ko ito para sa grupo. Kung hahayaan siyang magkalat nito at marinig ito ng chairman, malamang ay hayop. Sa tingin ko, dapat baliin ang mga binti at itapon ng tao ay ikaw. President Chen, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin? Wala kang pangunawa. Nainsulto mo ang mahal na panauhin. Hindi ba dapat kang parusahan? Mahal na panauhin? Chairman Chen, sa palagay ko, siguradong nagkakamali ka. Siya, Gu Zaolan, ay mula sa barangay Shuangwan, isang babaeng magsasaka na nagbebenta ng peach. Hindi pa siya lumalabas ng baryo. Ito ang unang pagdating niya sa lungsod ng yon. Paano naman siya magiging mahal na panauhin? Tumahimik ka, kayo lahat ay hindi kasing dangal ng isang ito. Zhao Ping, Zhou Fusheng, kayo ay naglakas loob sa harap ng taong ito magsalita ng walang katuturan? Ang tapang ninyo. Ginoong Chen, sa tingin ko, siguradong nagkakamali kayo. Siya si Gu Zaolan ay isang babaeng magsasakalang mababa ang katayuan. Gu Zaolan, narinig mo na rin ngayon, nakuha ko na ang suporta ng pamilya Zhou ay naging Yaolan Group na pangkalahatang tagapamahala. Sa tingin ko, ikaw ay ayaw mong ako ay magtagumpay. Gusto mo akong ibagsak na pakasama ng iyong intensyon. Kahit anong gawin mo hindi mo kayang daigin ang kapangyarihan ng pamilya Zhou namin. Pinapayuhan kita, mas mabuting magtipid ka na lang ng lakas. Tumahimik ka. Kayo, pamilya Zhou, ay karapat-dapat ba na ikumpara kay Gu Zaolan?
Ginoong Chen itong. Ginoong Chen, pakisabi na lang ng diretso. Salamat. Siya ba ay? Walang mata. Ito ay ang Yaolan Group. Sino ako? Sa iyong katayuan hindi karapat-dapat malaman. Ate Lan, ang pamilya Joe ay sumuway sa nakatataas. Paano mo nais na parusahan? Putulin ang pamilya Joe lahat ng pakikipagtulungan sa Yaolan upang maging halimbawa. Oh, ikaw ay baliw. Ang lakas ng loob mo. Ang pamilya Joe at ang Yaolan Group ay nagtutulungan sa loob ng ilang dekada sa isang salita mo lang. Gusto mo. Tumahimik ka. Ipag-utos na mula ngayon, ang Yaolan Group ay kakansilahin lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Joe. Sa buong Yuncheng, sino mang mga has na makipagtulungan sa pamilya Joe ay hindi na kailanman makakapasok sa Yaolan, kahit isang hakbang. Oo, Grupo Yaolan kumokontrol sa lahat ng komersyal na mapagkukunan ng lungsod ng yun. Si Chairman Chen mismo ang nagsalita. Tinapos ang pakikipagtulungan sa pamilya Joe. Ang pamilya Joe sa lungsod ng yun mula ngayon ay malamang na mahihirapang mabuhay. Joe Fusheng, dahil lang sa kawalan ng respeto sa babaeng taga-baryo, ay pinarusahan ng ganito kalala. Ano ba talaga ang pinagmulan niya? Bakit? Mayroon ba kayong mga question? Wala. Dahil si Geng, Gu ay kaibigan ni Ji Chen, kaya ang pamilya Zheng ay tiyak na ituturing siyang panauhing pandangal at hindi siya pababayaan. Oo. Simula ngayon, ang aming pamilya Zhou ay tiyak na tratuhin si Gang, Gu ng may paggalang. Sino man ang mang-insulto kay Gang, Gu ay kalaban ng aming pamilya Zhou. Sumasang-ayon ang pamilya Wu. Presidente Zhao, itong Chairman Chen, kahit na siya ay isang mataas na opisyal ng grupo, ngunit ang kapangyarihan ng grupo ay laging nasa chairman ng board. Si Chairman Chen ngayon ay kumilos ng walang pahintulot, tinapos ang pakikipagtulungan namin ng pamilya Zhou. Kung ito ay marinig ng chairman, at isipin na ang mga mataas na opisyal ay lahat ganyan ang pag-uugali, baka maapektuhan kayo nito. Chairman Chen, sa ginagawa mo ito, baka hindi patas. Para sa isang babaeng taga-baryo, sa pangalan ng grupo, gumawa ng malaking gulo. Kung ito ay kumalat, baka hindi nararapat. Ang Grupo Yaolan ay umaapi sa mahihina. Kung ito ay kumalat, saka talagang mawawalan ng dangal. Anong lan iyon? Naghihintay ako sa iyo dahil kilala mo si Ji Chen. Hindi na kita sisingilin sa iyong pagmamayabang at pag-insulto sa Grupo Yaolan. Kung magpapatuloy kang mayabang at hamunin ng grupo, kahit si Chen Shi ay hindi ka kayang protektahan. Jiaoping, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Chen Shi, ikaw at ako ay kapwa mataas na opisyal ng Yaolan. Ngayon, walang dahilan, tinapos mo ang kontrata sa pamilya Zhou. Hindi pa kita tinatanong ano talaga ang ibig mong sabihin? Presidente Zhao, itong Chairman Chen ay nalinlang ni Gu Zhaolan at kumilos para sa kanya. Ito ay talagang katawa-tawa. Ang Grupo Yaolan ay ang pinuno ng lahat ng negosyo sa lungsod ng yun. Siya ay isang babaeng taga-baryo. Anong karapatan niya para makasama tayo? Tumayo sa iisang lugar? Sa aking palagay, walang karapatan na tumayo kasama si Ate Lan ikaw. At ikaw, walang utang na loob. Hindi karapat dapat maging anak. Kung ngayon ay luluhod ka kay Ate Lan, yumuko at humingi ng tawad, maaari pa kitang patawarin. Gusto mo akong lumuhod sa babaeng ito ng probinsya? Panaginip. Ako ngayon ay pangkalahatang tagapamahala ng Yaolan Group, nakatanggap ng pagkilala mula sa chairman. Sa paglipas ng panahon, tiyak na magiging kanang kamay ako ng chairman. Sa panahong iyon, sino pa ang magpapaluhod sa akin? Tama, Chen Shi. Si Cheng Qian ay nakatanggap na ng pagkilala mula sa chairman. Kahit ikaw ay isang high executive ng grupo. Ngunit ang mga high executive, hindi lang ikaw, di ba? Ang pamilya Zhou ay hindi natatakot sa iyo. Chen Shi, narinig mo na si Cheng Qian ay hindi walang pangalan dahil pumasok na siya sa Yaolan Group. Sa hinaharap, tiyak na aangat siya. Gusto mo bang para sa isang babaeng taga-probinsya ito, kalabanin ang buong grupo? Gu Zhaolan, mahalagang kilala mo ang sarili mo. Tulad mo na umaakyat sa kapangyarihan, hindi ka aakyat sa antas na hindi para sa iyo. Antas, ang mga ito na pinaghirapan mo at pinag-aralan mong makamit sa paningin ko, ay wala lang. Tingnan mo ang iyong kaawa-awang itsura. Paano mo malalaman kung ano ang antas ng lipunan? Hun, huwag ka nang makipag-usap sa probinsyang ito. Ngayon ikaw ay pangkalahatang tagapamahala ng Yaolan Group na. Kahit na makipagkaibigan siya kay Chairman Chen, walang magagawa kahit isang butil sa pamilya Zhou. Tama, Cheng Qian. Alam kong may kakayahan ka, may talino. Pinayagan ka ni tatay na humiwalay sa probinsyang iyon. Hiwalayan iyon ay para sa ikabubuti mo. Kapag pumasok ka sa Yaolan Group, huwag mong kalimutan ang pamilya Zhou. Oo, Cheng Qian. Ang pamilya Zhou ay hindi nagtipid sa iyo. Kapag pumasok ka sa Yaolan Group, kailangan munang ibalik ang aming business partnership. Maaari kayong magtiwala. Ang unang gagawin ko pagpasok sa Yaolan ay muling makipagkasundo sa pamilya Zhou pumirma ng kontrata. Mabuti. Matandang walang kwenta. Huwag isipin na nakaangat ka kay Chairman Chen at gusto mong ibagsak ang pamilya Zhou, panaginip lang iyan. Nanay,
Pinahiya niya ang ating pamilya. Dapat bigyan siya ng leksyon. Tama, lumuhod ka. Dahil sa iyong pagsuway ngayon, humingi ka ng tawad sa amin. Nanay, pinahiya niya ang ating pamilyang Zo. Nagdulot ng napakalaking kahihiyan. Ang pagpapaluhod at paghingi ng tawad lang. Hindi sapat, di ba? Anak, anong magandang ideya mo? Mahal, paano kung papaluhudin natin siya, gumapang sa paligid ng bulwagan ng ilang beses, at tumahol ng ilang beses, dahil sa kanyang kamangmangan at kayabangan, magbayad siya ng halaga, okay. Mahal kong asawa, sige, susunod ako sa'yo. Gu Zhaolan. Hindi mo narinig ang sinabi ni Yuyaw. Bakit hindi ka pa gumapang dito? Nakatira ka sa probinsya ng isang buhay, tiyak marunong kang tumahol, di ba? Tumahol ka na, kung maganda ang tahol mo, baka, pabawasan ko pa ng isang ikot ang paggapang mo. Gu Chengqian. Subalit, ang posisyon bilang General Manager ng Yaolan Group ay nagpapalaki sa iyong ulo. Talagang hindi ka marunong umahon sa hirap. Ang Yaolan Group ay hari ng Yuncheng. Ang aking asawa ay ang General Manager ng Yaolan Group. Sa paglipas ng panahon, tiyak na makokontrol niya ang buong Yuncheng. Ang pinakamataas na antas ng mapagkukunang pangnegosyo. Ano ba ang alam mo? Yuyaw, ikaw at itong babaeng taga-nayon, bakit kayo nag-uusap ng ganito? Alam ba niya kung ano ang Yuncheng Chamber of Commerce? Kilala niya si Chairman Chen. Ay isa ng malaking swerte na nakuha mula sa mga insenso. Gu Chengqian. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng magtali ng sarili. Hahaha. Sa tingin ko, namamatay ka na pero matigas pa rin ang ulo mo. Hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Magsitayo kayo. Ilapit siya sa akin at lumuhod at tumahol na parang aso. Saka baliin ang mga binti at itapon. Gu Chengqian, tama na. Dahil sa pagpapalaki ni Ginang Lan sa iyo, nagbigay ako sa iyo ng konting dignidad. Ngunit ang ginawa mo ngayon ay hindi karapat-dapat sa isang tao. Chen Shi, huwag mo nang kausapin siya. Iutos mo na. Tanggalin si Gu Chengqian sa posisyon ng pangkalahatang tagapamahala. Oh, Hahaha. Gu Zhaolan. Ang aking posisyon bilang pangkalahatang tagapamahala ay itinalaga ng chairman. Kahit papuntahin mo si Chairman Chen, hindi niya ako maigalaw kahit kaunti. Bago magyabang, gamitin mo ang utak mo. Hahaha. Oy, Ginoong Gu Chengqian? Ah? Ikinalulungkot naming ipaalam sa iyo matapos ang talakayan ng lupon, ang iyong kontrata bilang pangkalahatang tagapamahala ay pinawalang bisa. Ano? Mahal, anong nangyari? ano? Paano nangyari to? Gu Chengqian, ito ang resulta ng pagtataksil mo sa pagkakawanggawa nila. Chen Shi. Ang posisyon ko bilang punong tagapamahala ay itinalaga ng chairman. Anong karapatan mo para tanggalin ako ng grupo? At nangahas kang makialam sa pag-hire ng grupo? Napakawalang takot mo talaga. Ang pagtanggal sa iyo ay desisyon ko. Gu Zhaolan, ikaw na matandang bruha. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi mo na mapagsasamantalahan si Chengqian, kaya sisirain mo siya, di ba? Binabalaan kita papuntahin mo si Chairman Chen para ibalik ang posisyon ni Chengqian. Ano? Ang pagiging punong tagapamahala ni Chengqian ay natanggal? Ikaw na hampas lupa. Suntukin kita. Ikaw. Ay, at mangahas ka ring magulo sa harap ng mahalagang bisita? Wala kang karapatang saktan ako. Bakit ka nananakit? Tama nga, ang mayayaman ba ay pwedeng manakit? Oo nga. Sige. Ikaw na probinsyana. Hinikayat mo si Chairman Chen na kanselahin ang business partnership ng Yaolan Group at Pamilya Zhou ayos lang. Ngayon gusto mo pang makialam sa staffing ng grupo? Sino ka para gawin yan? Siyempre karapat-dapat siya. Ang pagkatao ng babaeng ito ay higit pa sa inyong lahat kahit pagsamahin pa kayo. Nakakatawa naman. Ngayon para maipagtanggol ang probinsyanang ito, pinagyayabang mo ang kanyang pagkatao? Anong klaseng chismis yan? Chen Shi, kahit na board director ka ng grupo, hindi dapat para sa isang probinsyana gumawa ng malaking gulo. Sinisira mo ba ang mukha ng pamilya Zhou? Ano ang pamilya Zhou? Sa harap ko, kung ako ang magsabi ng isa, wala kayong karapatang magsabi ng dalawa. Sige, Gu Zhaolan. Ikaw na probinsyana, talagang mayabang ka. Huwag mong isipin na, dahil sumipsip ka sa board director ng Yaolan Group, ay pwedeng kang magulo. Sa lungsod ng yun, hindi kayang mangibabaw ng Yaolan. Ngayon, tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa taong gusto kong sirain. Tawagan si Li Yi, Director Li. Ang pinsan kong si Li Yi ay isang direktor ng Yuncheng Chamber of Commerce. Pero may kontrol sa buong ekonomiya ng negosyo ng Yuncheng. Kahit na ang iyong Yaolan Group sa harap ng buong Chamber of Commerce ay yuyuko at magpapasakop lang. Pagdating ng pinsan ko mamaya, pareho kayong mamamatay.
ang ating hinaharap na pag-uugnay ng mga mapagkukunan ng negosyo. Sana seryosohin ng lahat ito. Presidente, tawag mula kay Chen Shi, direktor ng Yaolan Group ng Yuncheng. Sabi niya, nagpakita na ang taong iyon. Binabati kita, Presidente. Hinanap ninyo ang buong Long Kingdom? Sa wakas ay natagpuan na ninyo ang dakilang taong iyon. Ang punong amo ay nagtatag ng imperyo ng negosyo ng Yuncheng. Masasabing tunay na nararapat na hari ng negosyo. 16 na taon na ang nakalipas, siya ay umatras sa rurok. Ngayon sa wakas ay pumayag na siyang magpakita sa publiko. Ihanda ang jet. Pupunta ako ngayon para salubungin siya pabalik sa headquarters. Presidente, pagkatapos ng kalahating oras, mayroon kayong transnasyonal na pulong sa Amerika. Ano sa tingin ninyo? Ganito, Li Yi, Wu Heng. Kayo dalawa, pumunta kayo ngayon upang makipagkita kay Chen Shi. Salubungin ang amo. Susunod ako mamaya. Oo. Uy, ano ang problema, sis? May taong lumalaban sa pamilya Joe. Talagang mayabang at walang galang. Halika, tulungan mo akong patahimikin ang baliw na ito. Sino iyan? Napakalakas ng loob. Na naglakas loob na apihin ang kapatid ko? Hintayin mo ako. Pupunta ako ngayon para ipagtanggol ka. Special Assistant Wu, mayroon akong ilang personal na bagay na kailangan asikasuhin. Kaya hindi ko kayo masasamahan sa paghahanda ng regalo para sa amo. Asikasuhin mo ng mabilis ang personal mong mga bagay. Huwag mong hayaang maapektuhan ang mahalagang usapin. Ingat po, Special Assistant Wu. Pinsan, nandito na ako sa labas ng hotel na ito. Ang taong umapi sa iyo ay patay na ngayon. Sige, pinsan. Nakarating na ang pinsan ko sa harap ng hotel. Ang tapang ninyong mang-api sa pamilya Joe. Ngayon na ang katapusan ninyo. Malakas pala ang backer ng pamilya Joe. Si Li Yi ay isang direktor ng Yuncheng Chamber of Commerce. Sa buong Yuncheng, sino ang makakasabay sa Yuncheng Chamber of Commerce? Mukhang ngayon, si Chen Shi ay hindi man lang makagalaw sa pamilya Joe. Oo nga, si Chen Shi ay isang direktor lamang ng Yaolan Group. Sa harap ng Yuncheng Chamber of Commerce, parang langgam na sumusubok yanig ang puno. Mukhang si Chen Shi at ang babaeng ito ay nakatagpo ng matigas na kalaban ngayon. Talagang walang kakayahan. Akala ko may malaking tao kang inimbita. Isang maliit na direktor lang ay isa lang tagapangasiwa ng Yuncheng Chamber of Commerce. Ikaw, mangmang na babae. Sino ang tinatawag mong tagapangasiwa? Pinsan, siya iyon. Oh, ikaw pala ang taong nanakit sa pinsan ko. Pinsan, itong babaeng ito. Dahil sumipsip siya kay Chairman Chen at niloko si Chairman Chen, binawi ang Yaolan Group na partnership sa aming pamilya Joe. At walang paalam na binawi ang Yaolan Group na paghirang sa aking manugang bilang pangkalahatang tagapamahala. Talagang walang paggalang sa pamilya Joe. Mabuti. Sa Yuncheng, may ganitong tao pala na sobrang mayabang, na naglakas loob na apihin ang aming pamilya Joe. Sige, sampalin siya ng 50 beses para maging halimbawa. Sino ang may lakas ng loob? Chen Shi, ang isang ito ay direktor ng Yuncheng Chamber of Commerce. At ikaw, nangangahas ka pang sumigaw dito? Anong klaseng asal yan? Dahil narito na si Director Li, pinapayuhan kita na mas mabuting lumayo ka sa babaeng ito para hindi ka madamay mamaya. Ikaw pala si Chen Shi. Bilang direktor ng Yaolan Group, ginagamit mo ang pangalan ng grupo para manlinlang. Sa tingin ko, dapat kang mamatay. Director Lee, itong si Chen Shi at si Gu Zhaolan ay iniinsulto ang pamilya Zhou. Iyon ay parang tinatapak ang iyong dignidad sa lupa. Huwag mo silang pakawalan. Gu Chengqian, huwag kang masyadong mayabang. Kung gaano ka kayabang ngayon, mamaya, ganoon din kalala ang kamatayan mo. Hindi nyo alam kung gaano kataas ang posisyon ni Ate Zhaolan. Anong karangyaan niya? Isa lang siyang nagtitinda ng peach. Dahil nakakonekta siya kay Chen Shi. Gusto niyang sumakay sa leeg ng pamilya Zhou at magkagulo. Managinip siya. Ngayon, narito si Director Lee. Sino pa ang makakapagligtas sa inyo? Sa isang babae, bakit kailangan pang magsalita? Ibinababa mo ang iyong sarili. Kailan pa? Ang asong bantay ng Yuncheng Chamber of Commerce. Naglakas loob na sumigaw sa harap ko? Malapit ka ng mamatay. Matapang ka pa rin? Li Yi, buksan mo ng mabuti ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti kung sino ang katabi ko. Hindi mo siya kayang galitin. Hindi ko kayang galitin ha. Ako, ang direktor ng Yuncheng Chamber of Commerce. Ikaw ay isa lang maliit na direktor ng Yaolan Group. Gusto mong protektahan ang babaeng ito?
Wala kang karapatan. Kung gusto ko siyang mamatay ngayong gabi, sino ang maglalakas loob na pabuhayin siya hanggang umaga? Subukan mo, kung kaya mo. Director Lee kayo at itong babaeng hamak. Ano pang sasabihin ninyo? Balita ko, itong babaeng ito ang inaamahan mo, di ba? Nagbibiro kayo? Siya, isang babaeng taga-liblib na lugar. Paano siya makakapantay sa akin? Ngayong napangasawa ko na si Uyaw. Ako ay miyembro na ng pamilya Joe. Kailangan mong malaman ang tamang asal. Kung hindi, mapupunta ka lang sa pag-iwan ng lahat ng tao sa iyo. Halika, tumayo ka rito. Opo, Ikaw, babaeng ito, lumaban ka sa akin? Kailangan kang mapahiya para mawala ang aking galit. Lumuhod ka. matandang babae, bakit hindi ka pa lumuhod? Hayop ka. Lalakas loob mo bang insultuhin si Ate Lan? Mamamatay ka. Chenshi, paano mo nagawang suwayin si Director Lee? Chenshi, noong una gusto pa kitang bigyan ng dangal, pero ngayon mukhang wala kang iniwang daan para sa sarili mo. Kung ganoon, wag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Mga tauhan, sugurin ninyo siya. Chenshi, sana gusto ko pang bigyan ka ng konting respeto. Pero sa ngayon, mukhang talagang wala kang balak na mag-iwan ng paraan para sa sarili mo. Wag kang magtaka kung hindi na ako magiging mabait. Mga tao, atakihin ninyo siya. Anong ginagawa ninyo? Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Ikaw. Tigil. Lee, kung ginalaw mo si Lanje, tiyak na magiging kaaway ka ng Yun Cheng. Ay, takot na takot ako. Kayo dalawa. Ang isa, umaasa sa Yaolan Group ang posisyon bilang chairman gumagawa ng mga maling bagay. Ang isa naman, sa harap ng maraming tao, nagsasalita ng walang katotohanan, hindi alam ang kanyang limitasyon. Ngayon, para sa Yuncheng Chamber of Commerce, haharapin ko kayong dalawang kute. Sige, hilahin ninyo siya papunta sa akin. Guza o Landali, sumisid ka sa ilalim ng damit ko. Baka kapag nasiyahan ka sa paglusot, baka patawarin ka ni Director Lee. Wala kang pakialam sa buhay. Ipunin ang lahat ng tauhan ng Yuncheng Chamber of Commerce. Pumunta agad sa Venice Grand Hotel. Abogado Jiang, i-report mo ang susunod na trabaho. Sinong Ms. Lan? Ipunin ang lahat ng tao ng Yuncheng Chamber of Commerce. Pumunta agad sa Venice Grand Hotel. Opo, papuntahin ko si Wu Heng para mag-ayos ng mga tao. Pumunta roon. Ipunin ang lahat ng tao ng Yuncheng Chamber of Commerce. Pumunta agad sa Venice Grand Hotel. Ikaw itong cute, hindi ka pa sumusuko. At nagmamayabang ka pa sa harap ni Director Lee, lumuhod ka sa akin. Tumigil ka. Ito ang lugar ng pagdiriwang ng pamilya Joe. Bawal pumasok ang mga hindi imbitado. Gawain ng samahan ng negosyo ng Cloud City. Umalis kayong lahat. Ikaw, bruha. Papatayin kita. Pinalo mo ako. Ituturo ko sa iyo kung ano ang kahulugan ng kamatayan. Lumuhod ka. Guzaolan, ang damit ko ay hindi basta-basta madudumihan ng kung sino. Tingnan mo ang itsura mo ngayong nakaluhod. Parang isang pulubi na namamalimos, di ba? Huwag mong isipin na dahil inalagaan mo ako ng ilang araw, ay pwede kang umapak sa ulo ko, at maghari-harian ka. Ngayon, sasabihin ko sa iyo kung ano ka lang. Gumapang. Gumapang ka. Gu Chengqian. Tigil. Lahat kayo, tumigil. Sino ka? Wu Ye. Sino ka? Pangahas ka bang lumabag kay Director Lee? Tumahimik ka. Ito ang kanang kamay ni Chairman Lin Zhengye, si Wu Ye mula sa kabisera. Ilang buhay ka ba? Lakas loob kang sumigaw sa harap niya. Patawarin mo ako, Wuye. Wala akong balak na lumabag. Walang balak na lumabag. Ikaw at ako, inutusan tayong pumunta sa Cloud City para salubungin ang importanteng tao. Ngunit nagkagulo ka sa hotel. Ano bang itsura mo? Patawarin mo ako, Wu Ye, dahil talaga ito sa babaeng taga-probinsya. Siya ay sumuway sa nakatataas. Kaya't binigyan ko siya ng munting disiplina bilang babala. Sige, buti na lang hindi naapektuhan ng mahalagang bagay. Kung hindi, ikaw ang magbabayad ng iyong buhay. Nasaan si Chenshi? Wu Ye. Ako po si Chenshi. Ikaw ang tumawag sa chairman para sabihin na ang importanteng tao ay nasa Cloud City na. Tama po.
At nasaan na ngayon ang importanteng tao? Ito po siya. Paano magiging posible? Wuye? Pareho tayong inutusan ni Chairman Lin. Pumunta sa Cloud City para salubungin ang importanteng tao na iyon. Paano naman siya ang magiging iyon? Sinabi ko na, wala sa inyo. Ang may karapatang sumigaw sa harap ko. Ngayon, ang sinumang mang-insulto sa akin, papatayin ko ng walang kapatawaran. Ang lakas ng loob mo, nagmamayabang ka pa kay Ginoong Wu. Oo, Ginoong Wu. Bago kayo dumating, ang babaeng ito, gamit ang pagkakakilala kay Chen Shi, ginugulo ang pamilya Zhou. Huwag po kayong magpaloko sa kanya. Tama, Guzaolan. Ilang buhay mayroon ka? Nagpapanggap kang mahalagang tao sa harap ni Ginoong Wu. Chen Shi, tawagan mo ang presidente at sabihin, ang dakilang tao ay nasa Yuncheng. Ito ba ang sinasabi mong dakilang tao? Tama. Si Ate Lan ay nagtago ng kanyang tunay na pagkatao sa loob ng maraming taon. Kaming mga matatandang sumusunod kay Ate Lan sa mga taong ito, hinanap namin ang buong Yuncheng. Sa wakas ay natagpuan namin ang kanyang kinaroroonan. Ngayon, ako rin, dahil kay Lin Zhengge, na naghahanap kay Ate Lan sa loob ng maraming taon, ko siya sinabihan na totoong ang lalabas na si Ate Lan. Tama na, Chen Shi. Gusto mong protektahan si Guzaolan? Mag-isip ka muna. Babae lang siya. Paano siya magiging ang dakilang tao na sinasabi ni Presidente Lin? Ikaw na, munting sinta. Huwag mong isipin na sa pamamagitan ng pandaraya at panlilin lang, makakapasok ka sa mataas na lipunan. Ngayon nandito si Ginoong Wu, kaya hindi ka pwedeng magulo dito. Tumahimik, sa harap ng dakilang tao, paano ka maglalakas loob ng magulo? Ginoong Wu, huwag po kayong magpadala sa babaeng ito, at maloko kayo. Oo, Ginoong Wu. Ang babaeng ito ay lubhang mayabang. Gamit ang pagkakakilala kay Chen Shi, hinahamak niya ang autoridad. Paano siya magiging dakilang tao? Ginoong Wu, lahat tayo ay nasa utos ni Presidente Wu para salubungin ang dakilang tao. Kung malaman na mali ang tao, baka mahirapan tayo. Darating si Presidente Lin sa Yuncheng mamaya. Kung totoo hindi ang pagkatao niya, ang presidente ang magpapas siya. Bago iyon, wala sa inyo ang pwedeng gumalaw sa kanya. Ginoong Wu, talaga bang protektahan ang babaeng ito para pahiyain ang Yuncheng Chamber of Commerce nga ba? Tumahimik ka. Ginoong Wu, ikaw at ako ay dumating sa Yuncheng para hanapin ang malaking tao na iyon. Kung gusto mong protektahan ang babaeng ito, iyon ay pagsuway sa presidente. Wala kang karapatang magsalita dito. Wu Heng, nirerespeto kita dahil nagtatrabaho ka para sa presidente, kaya tinatawag kitang Ginoong Wu? Hindi mo naman talaga akala ikaw na ang boss? Hindi ako isang mahinang tao na basta-basta mo na lang pwedeng manipulahin. Anong gagawin mo? Aha, anong gagawin? Ang buong Yuncheng Chamber of Commerce, hindi pa dumating ang panahon na ikaw, Wu Heng, ang mag-isa ang magpasya. Sa pagkakaalam ko, ang vice-presidente ng Yuncheng Chamber of Commerce ay nasa Yuncheng ngayon. Maniniwala ka ba? Ngayon, tatawag ako sa ating vice-presidente. Tingnan natin kung magiging matigas ka pa, protektahan ang babaeng ito. Ikaw. Magsama kayo. Tawagin ang vice-presidente para sa akin. Lee, pipilitin mo ba ako sa vice-presidente? Ginoong Wu si Director Lee, gusto rin niya ang para sa ikabubuti mo, natatakot siya na baka maloko ka ng taong ito. Ang tama at mali, alam ko sa sarili ko. Kayo naman, bago pa ako dumating, nang-aapi kayo gamit ang kapangyarihan. Ganyan ang ugali, mas masahol pa sa hayop. Ikaw, magandang babae. Huwag mong isipin na si Wu Heng ang nagtatanggol sa'yo para maging ligtas ka. Ikaw at si Chen Shi kayong dalawa, napakatapang ninyo. Ang pagpapanggap na malaking tao. Sinasabi ko sa'yo kayong dalawa, wala nang ibang daan, kundi kamatayan. Lee, kung magsalita ka pa ng walang galang, huwag kang magtaka kung hindi kita pakikitunguhan ng mabuti. Wu Heng, talagang naguguluhan ka. Paano mo naisip na makipagtulungan kay Chen Shi para protektahan ang babaeng ito? Ang mukha ng Yuncheng Chamber of Commerce ay lubos na pinahiya. Ang malaking tao na hinahanap ng presidente. Paano naman siya iyon? Lee, paulit-ulit kang nagsasalita ng walang galang at walang respeto sa batas. Mga tauhan, putulin ninyo ang kanyang binti. Ginagawa mo iyon? Hoy! Anong ginagawa ninyo? Hoy! Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Sa lahat ng naririto, sino pa ang may lakas ng loob na hindi gumalang kay Director Chen at kay Gu Zhaolon? Hindi ako pumayag. Hindi ako pumayag. Dahan-dahan, dahan-dahan, dahan-dahan. Ang sakit, ang sakit, ang sakit. Hoy, Vice-Presidente. Saklolo, Vice-Presidente. Ano ba talaga ang nangyayari? Si Wu Heng. Si Wu Heng.
Siya ay nalinlang ng chairman ng Yaolan Group, si Chen Shi, kasama ang isang babaeng taga-bukid na nagsasabuatan. Sinubukan ko lang siyang payuhan ng maayos. Binali niya ang aking binti at ito ay bali. Walang katwiran, kahit papano. Siya ay kanang kamay ng presidente. Oo nga, Vice-Presidente. Ang ginawa ni Wu Heng, talagang pinahiya niya ang mukha ng Yuncheng Chamber of Commerce at ginawa itong kahiya-hiya. Kailangan mong mabuti, disiplinahin siya. Ah, ikaw Wu Heng. Wala ang presidente. At ganyan ka na lang mag-astang walang pakundangan. Dalhin muna siya sa ospital. Oy, Vice-Presidente. Kailangan mong ipaglaban ako, Vice-Presidente. Ginoong Wu, si Director Lee ay miyembro pa rin ng mataas na antas ng chamber. Binali ninyo ang kanyang mga binti. Hindi ba kayo natatakot na malaman ng presidente at kayo ay sisihin? Ang ginagawa ko ay hindi mo dapat pakialaman. Ang pamilya Zhou ay walang karapatang mangialam? Ako kaya? Wu Heng, paano mo nagawang suwayin ang kagustuhan ng presidente ng chamber? Makipaghalo sa mga taong ito. Talagang nawala mo ang mukha ng chamber natin. Vice-Presidente, inutusan ako ng presidente na pumunta sa Yuncheng para salubungin ang mahalagang tao at pinatunayan na ni Chen Shi na si Ginang Go ang hinahanap ng presidente. Mangyaring huwag kayong makialam sa paggawa ko ng trabaho. Sinabi niya na ang taong ito ay ang mahalagang tao na hinahanap ng presidente. Iyon ba? Totoo ba? O hindi? Ang sinabi ni Chen Shi. Sino ang nakakaalam? Lapastangan, ang pagkakakilanlan ni Ate Lan ay hindi mo dapat pinag-iisipan. Puro kasinungalingan. Puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Nililito mo ang mga tao, mga tauhan. Kunin siya at ilabas. Hiwain ninyo siya at pakainin sa aso. Sino ang mangahas? Zhang Ji, Sa Yuncheng, Chamber of Commerce. Kailan ka nagkaroon ng karapatang magsalita? Ha 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 ha. Kahit papano, ako ang vice-presidente ng chamber. Sa ilalim ng isang tao, sa ibabaw ng 10,000. Ngayong wala ang presidente, ako ang hari ng Yuncheng Chamber of Commerce. Isang maliit na direktor ng Yaolan Group. Ano bang hindi ko kaya? Sumama ka sa akin para salubungin ang amo. Zhang Ji, naghahanap ka ng kamatayan. Para sa akin, ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Aba, maganda. Naglalakas loob kang magulo sa harap ko. Sa tingin mo, sawa ka na sa buhay? Gilingin ang buto at ikalat ang abo. Daddarin at ipakain sa aso. Itong dalawang paraan ng kamatayan. Pumili kayo, mga tao. Dakpin sila para sa akin. Opo. Anong gagawin nyo? Anong ginagawa nyo? Anong gagawin mo? Ate Lan. Vice President Zhang, inutusan akong pumunta sa Yun City para salubungin ng isang mahalagang tao. Bago pa dumating ang presidente, wala kang karapatang gumalaw. Isa ka lang aso sa tabi ng presidente. Hindi karapat dapat makipag-usap sa akin. Zhang Ji, anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Isa ka lang taong bayan at naglakas loob ka pang galitin ang aming samahan. Ngayon, sa ngalan ng presidente ng samahan, papatayin kita, isang mababang uri. Sa susunod mong buhay, tandaan mong mabuti, may mga taong hindi mo kayang galitin. Zhang Ji, subukan mo. Hemp, mga mumunting langgam. Tumigil ka. Tumigil kayong lahat. Pangulo, bakit po kayo nandito? Pangahas. Pangulo, pakinggan ninyo po ang paliwanag ko. Dahil lahat sa kanila. Kami ngayon, dahil sa utos ng dakilang tao, pumunta kami rito. Sino ka ba? At naglalakas loob ka rito? Dakilang tao. Pangulo, ang ibig ninyong sabihin, nahanap na ninyo ang dakilang taong iyon? Tay ang dakilang tao na binanggit ng Pangulo, ano ba talaga ang pinagmulan niya? Hindi ko rin alam ang detalye. Ang alam ko lang, ang Yuncheng Chamber of Commerce ay laging naghahanap ng isang misteryosong tao. Kung sino ang taong iyon, sabi ng mga tao, walang nakakaalam. Tay si Guzaulan ay hindi naman talaga. Ah, imposible. Narinig ko mula sa mga taga Yuncheng Chamber of Commerce na hinahanap ni Pangulong Lin. Ang dakilang taong iyon ay napakagaling sa kanyang mga pamamaraan. Siya ay matulin at mapagpasyahan. Sinasabing ang sinumang makakuha ng patnubay ng dakilang taong iyon ay aangat ang negosyo ng kanilang pamilya sa mas mataas na antas. Hindi ba sinabi mo na ang iyong inang ampon ay hindi lumabas ng Shuangwan Village sa kalahati ng kanyang buhay? Paano siya magiging ang dakilang taong iyon? Ganda. Nakita mo ang Pangulo? Hindi ka pa lumuhod? Oh, gusto mo akong lumuhod? Ang ganda mo. Ang lakas ng loob mo. Tinitiis ko na lang na hindi mo ako binabati. Alam mo ba kung sino ang nakatayo sa harap mo? Mukhang gusto mo nang mamatay? Lin Zhangye. Pangalan ng presidente ang tawag mo. Ako. Lumalagpas ka. Narito ang panauhin ng presidente. Hindi dapat magulo ng mga tulad mo. Anong panauhin? Panauhin.
Imposible ito. Jiang Ji, paulit-ulit mong ginagalit si Ate Lan dahil sa kamara ng komersyo ng Yuncheng. Binigyan pa kita ng respeto. Pero hindi ka natututo. Ngayong nandito si Presidente Lin, sa tingin ko, hindi mo na kailangan manatili sa Yuncheng Chamber of Commerce. Ikaw na direktor ng Yaolan Group. Anong karapatan mo? Lias. Si Chen Shi ay kaibigan ko. Ang mang-insulto sa kanya ay parang iniinsulto ako. Presidente, binalaan ni Vice President Zhang sina Chairman Chen at MS. Go. Ang aking mga tauhan ay hindi naging epektibo. Mangyaring parusahan mo ako. Ate Lan, hindi ko sinadyang dumating ng huli. Pinagtiisan mo ito. Paano haharapin ang mga taong ito? Gagawin ko ang lahat ng iyong utos. Presidente, huwag kang magpalinlang kay Chen Shi. Si Chen Shi ay isang direktor ng Yaolan Group kasama ang babaeng ito. Ginulo ang kasal ng aking anak na babae. Ngayon, nagpapanggap pa siyang isang mahalagang tao. Tumahimik ka. Kapag ang presidente ay nagsasalita, paano ka makikialam? Wu Heng, ikaw at si Chen Shi, magkasama kayo, ang mga binti ni Director Lee. Binasag ninyo. Ano pa ang hindi ninyo kayang gawin? Ngayong narito na ang presidente, tingnan natin kung paano mo magpapatuloy sa pagsisinungaling sa presidente. Tama, presidente. Ang alaga mong ito ay binayaran na ni Chen Shi, si Chen Shi. At ang magandang babaeng ito, nagpapalabo ng usapan. Si Wu Heng ay tumutulong sa masama. Ang grupong ito ay pawang mga manloloko. Tumahimik ka. Tingnan ninyo ang mga sarili ninyo. Ang galing-galing ninyo. Ipag-utos ko. Ininsulto ni Jiang Ji ang panauhin ng asosasyon. Isang malaking kasalanan. Simula ngayon, tanggalin siya sa posisyon at huwag na siyang pahintulutang pumasok sa Cloud City. Tungkol naman sa pamilya Zhou, putulin ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan ng negosyo sa Cloud City. Ang mga miyembro ng asosasyon ay hindi pinapayagang makipagtulungan sa kanila sa anumang paraan. Oo. Pangulo, hindi pwede asawa. Pangulo, kung ang pamilya namin na Joe ay may nagawang pagkakamali sa inyo, mangyaring maging mapagpatawad po. Ikaw na walang utang na loob. Nasayang ang mga taon ni Ma'am Lan na nagplano para sa iyo. Guzaulan, ano ba talaga ang pagkatao mo? Bakit wala akong alam? Lapastangan, si Ma'am Lan ay... Kung sino ako, wala nang kinalaman sa iyo. Ikaw ay sumasipsip sa may kapangyarihan at nagpapakasasa sa mga mayayaman. Ngayon, lahat ng ito ay sarili mong gawa. Imposible, talagang imposible, naiintindihan ko na. Sila ay nalinlang mo at ni Chen Shi. Ang lakas ng loob mo at nangahas kang dayain ang Yuncheng Chamber of Commerce ngayon, ang araw ng inyong kamatayan. Asawa. Ikaw na bata, puro kasinungalingan ang sinasabi, Ma'am Lan. Haharapin ko sila ngayon. Kayo, dahil sa inyong kapangyarihan, ay basta-basta na lang nananakit ng iba. Bibigyan ko kayo ng isang araw para ihanda ang mga kayamanan ng inyong pamilya at humingi ng tawad kay Ma'am Lan. Kung lumipas ang oras, maghintay kayo sa pagkalugi. Oh, Gu Chengqian, bilang isang anak, ang iniisip mo lang ay sumipsip sa mayayaman, hindi iginagalang ang iyong magulang, hindi pinapahalagahan ang iyong ina. Papayagan kitang yumuko ng 100 beses upang matandaan mo ang aral ngayon, Pangulo. Ito. Kulang pa ba? Tama na. Ay, nagkasala tayo kay Chairman Lin. Ang pamilya namin na Zhou ay tapos na. Ikaw na matandang babae. Ate Lan, dahil bumalik ka na. Sa makalawa, sa Yuncheng ako magdaraos para sa iyo ng isang malaking salo-salo ng pagtanggap. Ipapaalam sa mga negosyante ng Yuncheng na bumalik ang founder. Ikaw na ang bahala. Opo, Tungkol naman sa pamilya Zhou. Ate Lan, huwag kang mag-alala. Tungkol sa pamilya Zhou na walang galang sa iyo. Sa salo-salo, sa makalawa, tiyak na hindi sila papayagang dumalo. Oy. Anong sabi mo? Tay, ano ang nangyari? Tay, ano ba ang ginagawa mo? Tingnan mo ang mga hinanap mo, anong mga tao yan. Dahil sa kanya, ang pamilya Zhou ay hindi lang nagalit kay Director Chen, kundi pati sa Yuncheng Chamber of Commerce. Kanina lang, tumawag si Zhu Huairen sa akin. Sabi niya yung maalamat na founder ng Yuncheng Chamber of Commerce. Yung pinuno ng chamber ay nagpakita sa Yuncheng. Ano? Tay, kung gayon, siguradong makikita natin ang malaking tao na iyon. Itong si Lin Zhengye sa totoo lang, acting president lang siya. Kung makakasakay tayo sa misteryosong founder na iyon, kahit na si Lin Zhengye, hindi kayang gawa ng paraan ang pamilya Zhou. Pero sinabi ng Yuncheng Chamber ang pamilya Zhou namin, walang karapatang dumalo sa salo-salo bukas. Tay, huwag kang mag-alala. Mag-isip pa tayo ng paraan. Ano pa bang magagawa? Gu Chengqian, ang pamilya Zhou namin ay nakaugnay sa iyo, talagang malas na malas.
Tay, ako ngayon ay maghahanda ng malaking regalo. Pupunta ako ng personal sa Yuncheng Chamber of Commerce. Huwag kang mag-alala. Tiyak na gagawa ako ng paraan para humingi ng tawad kay Chairman Lin. Para sa pamilya Joe natin, makuha ang imbitasyon sa piging na ito. Sige, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi mo ito maayos na gagawin, lalabas ka agad sa pamilya Joe. Opo. Opo. Uy, kuya, sino po ang hinahanap ninyo? Ay, hinahanap ko si Chairman Lin Zhengye. Kayo po ba ay may appointment kay Chairman Lin? Ako na ang makikipagkita sa chairman. Magtrabaho na lang kayo. Security, harangin siya. Saan galing ang taong ito? Kunin na siya. Anong ginagawa nyo? Tigil. Pakawalan mo ako. Pumunta ako para makita si Chairman Lin. Kung maantala ang bagay ng chairman, hindi kayo makakatakas. Araw-araw sinasabi mong kilala mo si Chairman Lin. Ang mga taong gustong makita si Chairman Lin marami-dami. Tulad mo, marami na akong nakita. Kunin na siya. Tigil. Gago. Bitawan mo ako. Ako ay isang mahalagang panauhin ni Chairman Lin. Bitawan mo ako. Mga mapagmataas na walang kwenta. Mamamatay kayo. Cheng Tian, Magandang araw, Master Zheng. bakit ka nandito? May kailangan ako. Master Zheng, mahaba ang kwento. Nakakahiya ito. Narinig ko lang na may makikita kang isang mahalagang panauhin. Baka naman kilala mo itong presidente ng Yuncheng Chamber of Commerce. Master Zheng, sasabihin ko sa iyo. Nakakagalit naman. Cheng Tian, itong inainahan mo talagang mayabang at mapang-api. Taga-probinsya, siya ay bastos at walang modo. Akala niya nakikisip-sip sa Yaolan Group, kaya niya namang api ng kahit sino. Ako, Zheng Xiaoyi, sa buong buhay ko, ang pinakaayaw ko ay itong mga taong mayabang at walang galang. Kapatid, huwag kang mag-alala. Bukas na handaan, isasama kita. Talaga? Salamat, Master Zheng. Salamat, Master Zheng. Mahal, alam kong kaya mo. Ang handaan ngayon, naroon din ang founder. Sa oras na iyon, ang pamilya Zhou ay makakakuha ng pagpapahalaga ng founder. Tingnan mo yung inaing mo, paano siya magiging mayabang. Tara, mahal. Pumasok na tayo at hintayin si Amutseng. Tara. Sa tingin ko, may mga tao talaga na dapat marunong tumingin sa sarili. Kahit gaano pa kaganda ang suot, amoy mahirap pa rin. Tandang-tanda ko na ang handaan ngayong gabi. Hindi ko inanyayahan ang pamilya Joe. Pumunta ng walang imbitasyon, hindi ba nahihiya? Anong sinasabi mo? Asawa, ang iyong inaampon na ito. Talaga namang nahumaling sa pagmamayabang. Ang piging ngayong araw ay para salubungin ang nagtatag ng Yuncheng Chamber of Commerce at ikaw. Ay isa lamang hindi alam kung anong paraan ang ginamit isang probinsyano na nakisakay kay Chen Shi ngayon. Narito ang nagtatag, kung ikaw at si Chen Shi ay maglakas loob pa sa harap ng marami magpanggap na panauhin ni Chairman Lin. Sa tingin ko, ilan ang buhay mo para galitin ang nagtatag? Guzaulan. Alam ko ikaw. Sa iyong mababang pinagmulan ay may sama ng loob. Pinagulo mo ang kasal ko at ni Yuyaw, maaari ko ring kalimutan ang nakaraan. Ngunit ngayong araw pinapayuhan kita na umalis ka na. Ang piging ng nagtatag ay hindi papayag sa iyong pagwawalang bahala. Ako ang host ng piging ngayong gabi. Gusto ninyong umalis ako. Wala kayong karapatan. Hoy, matandang babae ka. Sa tingin ko, talagang nababaliw ka na asawa. Buti na lang ikaw at siya nag-cut ties. Siya ay napakamapagmataas. Parang naghahanap ng kamatayan. Asawa, umalis na tayo. Huwag tayong madamay sa kanya. Tama ang asawa ko, umalis na tayo. Tumigil. Hoy, matandang babae ka. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi kayo karapat-dapat na dumalo sa piging ngayong araw. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang katotohanan. Mahal. Baliw kang babae ka. Lakas ng loob mong saktan ako. Guzaulan. Ang host ng party ngayon. Ang founder ng Yuncheng. Anong akala mo sa sarili mo? Lakas ng loob mong manggulo dito. Sino ba ako? Hindi mo kailangang malaman. Ang alam ko lang, hindi kayo makakapasok sa banquet hall. Mahal, tingnan mo siya. Mahal, huwag kang mag-alala. Si Guzaulan na ito ay manloloko. Ang mga dumalo sa party ngayon ay ang mga pinakamataas na uri sa Yuncheng. Mga pinuno ng mga angkan. Tanging ang mga mayayaman at makapangyarihan.
ang makakakuha ng imbitasyon. Tulad ni Gu Zaolan na ito, umaasa lang sa pagsuyo kay Chen Shi upang makita ang high society. Probinsyano, may imbitasyon ka ba? Oo nga, sa tingin ko, ang hindi makapasok sa pinto ng banquet hall. Ikaw yon. Hindi inaasahan mayroon pala kayong imbitasyon? Babaeng walang hiya. Kung alam mo na ngayon, mayroon na akong imbitasyon. Umalis ka na dito. Kung magtatagal ka pa, nagalit ang founder, itatapon ka sa aso. Alam mo ba? Sasabihin ko sa iyo, itong imbitasyon, hindi ito basta-basta makukuha ng kahit sino, kung ako ang tatanungin. Kahit na nakuha mo si Chen Shi, ano naman ang mangyayari? Ang pamilya, Zhou namin. Ang makikita ngayon, ay ang founder. Ang founder ang may-ari ng buong Cloud City. Ang pinakamataas na mapagkukunan ng negosyo, kung tayo lang ngayon, nakuha ang suporta ng founder. Kahit na si Chen Shi, sa harap ng pamilya, Zhou namin, kailangan din niyang yumuko at sumunod. Oy, asawa, sa kanya lang. Isang babaeng taga-bukid, bakit pa maraming sasabihin? Tara, pumasok na tayo. Kung maantala ang pagkikita sa founder, ito ay malaking bagay. Mayroon palang tao. Ang aking sinabi, binaliwala, naglakas loob na bigyan kayo ng imbitasyon. Ngayon, kami ay mayroon pa ring imbitasyon. Kami ay makakapasok ng may karangalan. Pumasok at dumalo sa party at ikaw ay nakatayo lang sa labas ng hotel. Makikain ka na lang ng hangin. Maganda. Hahaha, Talaga? Gu Zaolan, anong ginagawa mo? ikaw. Hindi si Gu Zaolan. Ano bang ginagawa mo? Ikaw ay... Hoy, baliw ka. Naglakas loob kang pumulit. Ang imbitasyon ng Kamara ng Komersiyo ng Yuncheng. Gu Zaolan. Patay ka ngayon. Isang imbitasyon lang yan. Kahit ilan ay kaya kong makuha. Baliw, isa kang baliw talaga. Tao, itapon ninyo sila sa labas. Kung wala ang utos ko, sino man mula sa pamilya Zhou ay hindi pinapayagang pumasok sa banquet hall. Gu Zaolan. Sobra ka ng mayabang, kami ay ang Yuncheng Chamber of Commerce, at inimbitahang mga bisita. Isang imbitasyon na hindi alam kung saan. Gawa-gawa lang. Maglakas loob kang magsalita sa harap ko. Si Gu Chengqian ay hindi karapat-dapat. Ako kaya? Master Zheng, siya yun. Ikaw na isang probinsyanang babae, dahil nakikisama ka kay Chen Shi, sa sarili mong ampon na anak, ay inaapi mo. Sino ka? Ako ang panganay na anak ng pamilya Zheng ng Yuncheng. Alam mo ba ang pamilya Zheng? Kahit si Chen Shi, sa harap ng tatay ko, kailangan siyang maging magalang. Pamilya Zheng? Sa tingin mo, matandang babae, hindi mo alam akala mo, nakakabit ka kay Chen Shi iyon, ay swerte mo sa nakaraang buhay, biyaya na nakuha mo. At ang aming pamilya Zheng, hindi ka pa karapat-dapat malaman. Talagang hindi karapat-dapat. Buti naman, at may kamalayan ka sa iyong sarili. Sabi ko, ang pamilya Zheng ay hindi karapat-dapat na malaman ko. Oy, ang laki naman ng bibig mo. Hindi lang na-offend ang pamilya Zhou, pati na rin ang aking pamilya Zheng ay hinamon mo. Patayin ninyo siya. Gu Zaolan. Ang pamilya Zheng ay isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Yuncheng. Mga haskang insultuhin si Master Zheng. Ngayong araw, mamatay ka na dito. Ano ba ang pamilya Zheng? Si Zheng Songyuan, sa harap ko, ay kailangang sumagot ng magalang. Ikaw ang kanyang anak. Anong karapatan mo na makipag-usap sa akin? Talagang hindi mo alam ang iyong kapalaran. Tao, pigilan ninyo siya. Gusto ko siyang lumuhod sa harap ko. Yumuko ng 3 beses at humingi ng tawad sa akin. Ikaw, matandang babae, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Master Zheng? Lumuhod ka na. Nasaktan mo si Master Zheng. Ang pamilya Zheng ay hindi ka pakakawalan. Kahit si Chen Shi, hindi kanya kayang protektahan. Chen Shi ay isa lamang aso ng Yaolan Group. Karapat-dapat lang siyang dilaan ang aking sapatos. Zheng Songyuan, talagang pinalaki mo ng mabuting anak. Tingin ko, ang leksyon kahapon sa pamilya Zheng ay hindi pa sapat. Ang pamilya Zheng ay naglakas loob na ilabas ka. Itong nawalang hiya ay pinakawalan nagkakagulo. Ikaw, matandang bruha. Ang pangalan ng tatay ko ay hindi mo dapat sabihin mamamatay ka. Amo Zheng, Amo Zheng. Bruha, pinalo mo ako. Sige, atakihin nyo. Tigil. Pagbati sa Chairman Malugod na pagbabalik, Chairman. Chairman. Imposible ito. Paano siya naging ang chairman ng Yaolan Group? Talaga namang mula sa Shuangwan Village isang babaeng taga-nayon na nagbebenta ng peach siya. Tumahimik ka. Asawa. Chairman namuhay ng tahimik sa Shuangwan Village. Para dumalo sa iyong kasal, isinantabi ang kanyang payapang buhay. Matapos malaman na inapi ka sa pamilya Zhou, naghandog siya ng malaking regalo para sa iyo. Para ikaw ay makapag-asawa ng marangal
Pero, ikaw, Paano mo tinatrato ang chairman? ikaw na walang utang na loob na taksil. Ang tapang mong sumalungat sa chairman? Sa tingin ko, naghahanap ka ng gulo. Imposible ito. Imposible. Sinungaling. Sinungaling siya. Chen Shi. Huwag mong isipin na kumuha ka ng mga artista para suportahan si Gu Zaolan. Sinasabi ko sa'yo, ang nilait niya ngayon ay si Zheng Xiao. Ngayon, tiyak na mamamatay siya. Walang makakapagligtas sa kanya. Kayo ay isang grupo ng mga mangmang na tanga. Ang pakikipag-usap ko sa inyo ay talagang pag-aaksaya ng laway. Chen Shi, napakalaki talaga ng iyong tapang. Naglakas loob kang kumuha ng tao para pumalit sa chairman ng Yaolan Group. Sinasabi ko sa'yo, matandang babae, kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako magpapangalang Zheng. Lusob. Narito ang utos ng chairman. Sino ang maglalakas loob na gumulo? Paano siya magiging chairman ng Yaolan Group? Zheng Xiaoyi, kanina hindi mo ba sinabi, napapatayin mo ako? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Luhot. Ang pamilya Zheng ay hindi marunong magturo ng anak. Kung ganoon, sa halip ni Zheng Songyuan, didisiplinahin kita ng maayos. Sampalin mo ang sarili mo ng 50 beses, lumuhod ka rito at humingi ng tawad ng maayos. Ang tapang mo. At nagsisigawan ka pa sa chairman? At kayo, gusto nyo bang magpakanang? Kung ganon, lumuhod kayo dito at magpakanang kayo ng todo. Lumuhod. Sige, sampalin mo. Ginoong Chen, alam ko na mali ako. Talagang alam ko na mali ako. Tandaan mo, huwag kang babangon hanggat di ka pa sapat na napapalo. At ikaw, Gu Chengqian. Opo. Mali ako. Talagang alam ko na mali ako. Mali ako. Hindi ko dapat inaway ang chairman. Mali ako. Anak, bakit ka nakaluhod dito? Nanay, Ito, sino ang gumawa sa'yo ng ganito? Sino ang naglakas loob na manakit sa'yo? Parang ayaw na niyang mabuhay. Mga walang kwenta kayo. Pinagbuhatan nila ng kamay ang anak ko. Anong ginawa niyo? Ma, si Chen Shi, ng Yaolan Group. At si Gu Zaolang. Gu Zhaolan. Sige, ang Yaolan Group ay naglakas loob na mang-api sa pamilya Zing. Sinasabi ko sa'yo, hindi pa tapos ang usapang ito. Makikita na natin ang founder. Talagang napalad tayo. Oo. Nandito na ba si Lin Zhengye? Si Chairman Lin ay pumunta para sunduin ang 4 na dakilang pamilya. Wala pa siya sa lugar ngayon. Nasaan si Gu Zhaolan? Lumabas ka. Nanay. Siya yan. Masamang babae, ikaw ang pumalo sa anak ko. Tingnan mo kung hindi kita patayin. Bitawan mo. Ay, nanay. Ha, masamang babae ka. Naglakas loob ka bang hiyain ang anak ko? Ibig sabihin nakikipag-away ka sa pamilya Zing. Nanay. Si Gu Zaolan ay umaasa sa Yaolan Group. Kaya siya ganyan kayabang at mapangapi. Dapat mo akong tulungan na gantihan siya. HMP. Ano naman ang Yaolan Group? Sa palagay mo ba ay pwede silang magwalang batas sa lungsod ng yun? Sinasabi ko sa iyo, sa lungsod ng yun, may lugar ang pamilya Zing. Hindi namin papayagan ang Yaolan Group na magtaas ng kamay sa aming pamilya Zing. Oo, nanay. Tingnan mo ang anak mo. Kung gaano siya kapalo. Papaluhod mo siya. Paluin ang sariling mukha. Hanggang sa ako'y makontento. Mabait na anak, huwag kang mag-alala. Nandito si nanay. Hindi kita hahayaang masaktan. Sino ang mang-aapi sa'yo? Iyon ay kalaban ng pamilya Zing. Babae. Lumuhod ka na. Maglakas loob kang maging mayabang sa harap ng pamilya Zing. Ay naghahanap ng kamatayan. Ikaw lang? Papaluhod mo ako? Hindi ka ba natatakot na paikliin ang buhay mo? Ikaw. Nanay. Ito. Sino ang taong ito? Lakas loob na sinaktan si Ginang Zheng. Hindi kilala. Ang kapal ng mukha ng taong ito. Ikaw na babae. Lakas loob mo akong saktan. Mula bata hanggang ngayon, walang nang ahas na gumalaw sa akin kahit isang daliri. Anong akala mo sa sarili mo? Babaeng taga-probinsya. Lakas loob mong maging mayabang. Teka lang. Asawa, bilisan mo pumunta dito. Ang asawa mo at anak mo ay sinaktan ng iba. Ginoong Zheng, ngayong gabi, kailangan nating patahimikin.
si Ma'am Gu. Oo, naiintindihan ko. Kumusta? Ano? Mayroong naglakas loob na hamunin ang pamilya Zheng ng Cloud City. Mahal, hintayin mo ako diyan. Pupuntahan ko ngayon ang babaeng iyon. Ginoong Zheng, may problema ba si Madam sa party? Isang babaeng walang pakundangan ang nanlait sa asawa ko. Hindi iyon mahalaga. Ang pinakamahalaga ngayon ay magdala ng magandang regalo. Para mapatahimik si Ma'am Gu. Tama, na-offend natin ang VIP ng presidente. Kaya kailangan nating mag-effort ngayong gabi. Kung sa rekomendasyon ng presidente ay makilala natin ang tagapagtatag ng Chamber of Commerce at makuha ang tunay na pabor ng presidente ng Cloud City Chamber of Commerce, ang katayuan ng dalawa nating pamilya sa Cloud City ay tataas pa. Bilisan mo pa. Opo. Hintay ka lang. Hintayin mong dumating ang asawa ko. Tiyak na mamamatay ka. Ang asawa ko ay ang chairman ng Zing Group. Kapag dumating siya, hahatiin kita sa 5 piraso. Sigurado ka bang si Zheng Songyuan? Kapag nakita ako, tatayo siya at sasagot? Ma, tingnan mo siya. Sino yun? Bakit siya nakaupo doon? Iyan ang upuan ni Chairman Lin, na inihanda para sa founder. Umupo siya doon. Sa tingin ko magkakaproblema siya. Lakas ng loob. Nakaupo ka sa upuan ng founder. Huwag niyo akong tingnan. Yung alin nakakaupo lang, matagal na kaming hiwalay na mag-ina. Ang taong ito ay naglakas loob sa gabi ng piging na hamunin ang founder. Ayokong sumama sa kanya, sa kamatayan. Tama. Ang asawa ko ay matalino at mapagpasiya. Alam niyang sira ang ulo ng mayamang ito, kaya matagal na siyang humiwalay sa kanya. Mga direktor, kung gusto ninyong parusahan ninyo siya. Huwag ninyong isisi sa amin ng pamilya Zhou. Mayamang babae, ikaw ay para lang takasan ang parusa ng pamilyang Zing. Nakaupo ka pala sa posisyon ng founder. Sa tingin ko, talaga kang natatakot na mamatay ng huli. Sinusunog mo ang iyong sariling daan. Sino ka? At nangahas kang umupo sa pwesto ng founder. Sa tingin ko, ang taong ito ay isang walang pangalan. Walang disiplina sa salita at gawa. Nangahas kang mang-insulto sa founder, parang naghahanap ng kamatayan. Direktor Wu, Direktor Song. Itong mayamang babae, dahil siya ang chairman ng Yaolan Group, ay walang takot sa batas sa lungsod ng yun. Hindi lang niya kami sinaktan, nang ahas pa siyang hamanin ng Chamber of Commerce ng Yun City. Sa tingin ko, siya ay dapat hilahin pababa at baliin ang parehong binti at itapon sa labas ng hotel. Kahit na ikaw ang chairman ng Yaolan Group, wala kang karapatan umupo sa pwesto ng founder. Gu Jiaolan, sinasabi ko sa iyo, dapat kang umalis dyan sa itaas at bumaba. Huwag mong isipin na dahil ikaw ay chairman ng Yaolan Group, ay magagawa mo ang anumang gusto mo. Ikaw nararapat lamang magsilbi sa founder ng Yun City Chamber of Commerce sa pamamagitan ng paghahain ng tsaa at tubig. Ang upuan na ito, maliban sa akin, walang nangahas umupo. Uy, ang laki ng bibig mo ah. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang mang-insulto sa amin, samahan ng lungsod ng Yun, kung gaano kakaawa ang mamatay. Gu Zhaolan, kung ako sa iyo, dapat kang dumapa agad. Lumuhod at magbow ng 3 beses sa lahat. Pagkatapos, sumigaw. Mali ako. Hahaha. Siguro ang 2 direktor. Maaaring patawarin kanila. Mayamang babae, patay ka na. Ma, tinamaan niya tayong 2. Papatayin ko siya. Anak, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito si Mama, walang mang-aapi sa iyo kahit isang daliri. Ang Yaolan Group, ano naman, nang ahas kang gamulo sa aming pamilyang Zing. Wala ring magandang resulta. Ngayon, sino man ang mangahas na galawin ako, tiyak kong pagsisihan ninyo ito. Pagsisihan. Ang asawa ko ang pinuno ng pamilyang Zing. Sa lungsod ng Yun, isa itong makapangyarihang pamilya. Ginawa mo kaming ganito. Kapag dumating na ang asawa ko, tingnan natin kung paano ka magmataas. Zheng Songyuan, kahit nakatayo siya sa harapan ko, karapat-dapat lang siyang lumuhod at makipag-usap sa akin. Gu Jiaolan, talagang hindi mo alam ang iyong hangganan. Mrs. Zheng, bakit mo pa kakausapin ang ganyang tao? Dapat kang mag-utos na hilahin siya palayo. Tao, hilain ninyo ang babaeng ito palayo. Nakaupo lang ako dito. Titingnan ko kung sinong mangahas na galawin ako. Nasaan ang regalo? Inihanda na. Sumama ka sa akin sa loob para humingi ng tawad kay GNN Group. Ang pamilya Zing ang bahala sa'yo. Anong kinakatakutan mo?
Dumating ang pinuno ng pamilya Zheng, si Zheng Songyuan. Kuya, nakaupo sa entablado si Gu Zhaolan. Asawa. Ito ang mayamang babae. Panang-api niya ako at ang anak ko. Turuan mo siya ng leksyon para sa akin. Paano? Siya pala? Oo, siya nga. Hindi lang niya ako sinaktan at ang anak ko. Napakawalang galang pa niya. Hindi niya kami nirerespeto ng pamilya Zing. Sa palagay ko, dapat mong baliin ang kanyang mga binti. Para sa susunod, iwasan niya ang pamilya Zing. Asawa, itong matandang bruha, dahil nasa Yaolan Group siya. Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino siya? Ha, sino naman siya? Siya ang Yaolan Group. Manahimik ka. Siya ang mahalagang panauhin ni Presidente Lin. Ano? Mahalagang panauhin. Ate Lam, ang aking asawa ay walang pakundangan. Nakabangga sa inyo. Patawad po sana. Naghanda ako ng malaking handog upang humingi ng tawad. Zhou Group, para kay Binibini Gu Zhaolon. 10,000 ginto, isang puno ng pera. Zhou Group, para kay Binibini Gu Zhaolon. Isang mansyon sa Yuncheng, Quishanbei. Zing Group, para kay Binibini Gu Zhaolon. Isang perlas na puting jade. Zing Group, para kay Binibini Gu Zhaolon. 10 milyong shares ng Zing Group. Zheng Songyuan. Kanina, si Mrs. Zheng ay sa harap ng lahat. Sinabi na ako, Gu Zhaolan, ay dapat lumuhod at humingi ng tawad sa inyong pamilya. Hindi. Ako dapat ang lumuhod at humingi ng tawad sa inyo. Mahal, ano yung ginagawa mo? Lumuhod ka, lumuhod. Hingi ka ng tawad kay Miss Gu. Zing Songyuan, nababaliw ka na ba? Tama, tatay. Tingnan ninyo ang inyong anak, kung ano ang nangyari sa kanya. Ikaw ay lumuhod sa kanya. Ito ay nagpapahiya sa aming pamilya. Zheng, nawala na lahat. Ikaw na masamang anak. Kung hindi ka naging bastos kay Ate Lan, hindi ka disiplinahin ni Ate Lan. Ate Lan, papaghingiin ko ng tawad ang batang ito sa inyo. Sana ay mahabag kayo. Patawarin na ninyo siya. Akala ko, pagkatapos kagabi, ang pamilya Zheng ay magiging maayos. Zheng Songyuan, talagang nagpalaki ka ng mabuting anak. Itong anak mo, kasama ang aking ampon na si Gu Chengqian, ininsulto ako, hinamon ako. Ano ang nararapat na parusa? Ikaw, walang utang na loob na anak. Kung hindi ka lang naging bastos kay Ma'am Lan, hindi ka sana sinaktan ni Ma'am Lan. Ma'am Lan, patawarin ka ng batang ito. Sana ay maawa ka. Patawarin mo siya. Akala ko pagkatapos ng kagabi, ang pamilya Zheng ay magiging tahimik at masunurin. Zheng Songyuan, talaga naman, nagpalaki ka ng mabuting anak? Itong anak mo, nakipagsabwatan sa aking ampon na si Gu Chengqian. Ininsulto ako, hinamon ako. Ano ang dapat na parusa? Ma'am Lan, pakiusap, huminahon ka. Mahal, bakit ka natatakot sa kanya? Kahit na siya ang chairman ng Yaolan Group, pero ang pamilya Zing natin ay isa ring kilalang pamilya. Siya ay naglakas loob na sa ibabaw ng pamilya Zing. Maging mapang-api at maghari, kailangan niyang tingnan kung papayag ba ang pamilya Zing natin. Tama, tay. Bakit ka natatakot sa isang babaeng walang hiya? Kayo? Zheng Songyuan, ang iyong paghingi ng tawad ay hindi tapat. Hindi mo man lang magawang turuan ang asawa at anak mo. Sa tingin ko, huwag na lang magbigay ng regalo. Ma'am Lan, pipilitin ko na itong suwail na anak na lumuhod para humingi ng tawad sa iyo. Lumuhod ka agad. Bakit ako luluhod? Luluhod ako sa kanya? Lumuhod. Ako, si Gu Zhaolan, ay hindi nangangailangan. Ma'am Lan, ano ba ang gusto mo? Si Zheng Xiaoyi ay may masamang asal. Dahil hindi mo kayang turuan ang anak mo, Zheng Songyuan, ako na ang magtuturo sa anak mo para sa iyo. Zheng Xiaoyi, 50 palo, palayasin mula sa Yuncheng, ang anak na hindi naturuan, kasalanan ng ina. Si Mrs. Zheng ay mayabang at walang moral, ginagamit ang kanyang posisyon para mang-api. Mula ngayon, hindi siya pinapayagang pumunta sa anumang pagtitipon ng mga kilalang pamilya. Simula ngayon, ang pamilya Zheng ay tatanggalin sa mga kilalang pamilya ng Yuncheng. Ano? Nanay, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Pakiusap. Anak, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Nandito si nanay, walang mga api sa iyo. Zing Songyuan, gusto na nilang patayin ang anak mo, at ikaw ay duwag pa rin. Sinasabi ko sa iyo, sino man ang gagalaw sa anak ko ngayon, kahit isang daliri, hindi kita tatantanan.
Ikaw, babaeng walang hiya, huwag mong subukang galawin ang anak ko. Simula ngayon, ang pamilya Zheng ay tinanggal sa mga mararangal na pamilya ng Yuncheng. Ano? Nanay, iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Pakiusap! Huwag kang matakot, anak, nandito ako, walang mga api sa'yo. Zing Song Yuan, gusto na nilang patayin ang anak mo, at ikaw, luwag ka pa rin. Sinasabi ko sa'yo, ngayon, sino man ang gumalaw sa anak ko, kahit isang daliri, hindi kita tatantanan. Ikaw, mayamang babae, huwag mong subukang galawin ang anak ko. Zheng Songyuan, bibigyan kita ng 3 minuto. Kung hindi ka pakikilos, huwag mo akong sisihin kung wala ng pag-asa ang pamilya. Zheng. Ito. Zing Song Yuan, bakit ka natatakot sa kanya, at ang pamilya Zing, ay papalayasin sa mga mararangal ng Yuncheng. Ang sinabing iyon, ay napakawalang galang. Yaolan Group, wala siyang karapatan, maging hari ng Yuncheng. Direktor Wu, Direktor Song, ang taong ito ay nagwala sa piging, at nambastos sa 2 direktor. Sa ngayon, ang pamilya Zing, ay aasikasuhin ang taong ito, para sa kapisanan ng negosyo ng Yuncheng, at aalisin ang masamang elemento. Siya ay panauhin ni Presidente Lin. Ano naman si Presidente Lin, ang tunay na host ngayong gabi, ay ang nagtatag ng kapisanan ng negosyo ng Yuncheng. Si Lin Zhenghai, sa totoo lang, ay pansamantalang presidente lamang. Ang tunay na may-ari ng kapisanan, ay ang nagtatag. Kapag nakaharap na ng pamilya Zing ang nagtatag, si Lin Zhenghai, ay kailangan ding igalang tayo. Tama, Kuya Songyuan, bakit ka matatakot sa kanya? Kahit siya ay panauhin ni Presidente Lin. Ano naman, sa harap ng tunay na presidente, si Lin Zhenghai ay walang karapatang magsalita. Ngayon, sama-sama nating alisin ang babaeng ito na nagdudulot ng gulo. Sa hinaharap, kung malaman ni Presidente Lin na binigyan tayo ng pabor at binigyan tayo ng isang pansamantalang presidente, mula noon, si Lin Zhenghai ay karapat-dapat lamang mag-serve ng tsaa at tubig sa atin. Ano ang inaantala mo? Sinabi na ni Direktor Song, gusto mo bang panoorin ang anak natin, napatayin sa pambubugbog? Ate Lan, hindi ko sinasadya ito. Talagang pinipilit mo ako. Ayaw mo akong pakawalan. Kahit bisita siya ni Chairman Lin, ano naman, sa harap ng tunay na chairman, si Lin Zhenghai ay walang karapatang magsalita. Ngayon, sabay-sabay nating alisin ang babaeng nagdudulot ng gulo. Sa hinaharap, kung malaman ni Chairman Lin na pinagbigyan niya tayo ng isang acting chairman, si Lin Zhenghai ay nararapat lamang maghatid ng tsaa at tubig sa atin. Ano ba ang inaalangan mo? Ganito na sinabi ni Director Song, gusto mo bang panoorin ang anak natin, napatayin sa bagbog? Ate Lan, hindi ko naman sinasadya. Talagang pinipilit mo ako. Ayaw mo akong patawarin. Zheng Songyuan, talagang hindi ka takot mamatay. Gu Zhaolan, nakiusap na ako sa iyo. Ikaw ang hindi pumayag. Kung ganoon, ang pamilya Zheng ay hindi na kailangang matakot sa iyo. Kahit ikaw ay chairman ng Yaolan Group o panauhin ni Lin Zhenghai, wala rin. Ang may-ari ng handaan ngayon ay ang nagtatag ng Yuncheng Chamber of Commerce, ang tunay na chairman ngayon. Kahit nandito si Lin Zhenghai, hindi siya magiging ganito kapanghas. President Zheng, ang babaeng ito na si Gu Zhaolan, ay mayabang at mapangahas, walang taong iginagalang. Pinapabugbog niya si Zheng Xiao hanggang sa namamaga ang mukha. Ako mismo ay hindi ko mapigilan. Ngayon kayo na ang humahawak para kay Zheng Xiao, panatag na ako. Tatay, papababain mo siya para sa akin. Sasampalin ko siya ng 50 beses. Saka ako makakaramdam ng ginhawa. Ang lakas ng loob mo. Hindi mo ba nakikita kung sino ang iyong kinasasagasaan? Kahit na narito si Lin Zhenghai, hindi siya magiging ganito kawalang-galang. Hosea. Mr. Zheng, ang babaeng si Gu Zhaolan ay mapang-api, walang respeto sa iba. Pinasugatan niya si Mr. Zheng. Sugatan ang mukha. Ako mismo ay hindi ko napigilan. Ngayon na kayo ang magdedesisyon para kay Mr. Zheng, lubos akong panatag. Tatay, ipababa mo siya rito. Sapilitan ko siyang sasampalin ng 50 beses para mawala ang galit ko. Ang laki ng iyong bibig. Hindi mo ba nakikita kung sino ang iyong inaway? Sino bang tao ang inaway mo? At sino ka naman? Ikaw ay isang uod na gumagapang sa lupa. Iyon lang. Sino ang nakakaalam kung paano ka nakaupo sa posisyon ng chairman ng Yaolan Group? Sa tingin ko may itsura ka naman. Baka may kinalaman ka kay Chen Shi sa anumang marungis na usapan, kaya nakaangat ka. Ang lasa ni Chen Shi ay napakabigat din. Anong klaseng babae ang kaya niyang kainin? Hindi ba siya nadudumi? Zheng Xiaoyi, tumahimik ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na insultuhin ang chairman? Chairman, Talaga nga si Gu Zhaolan at ang tatay mo ay may masamang gawain. Siya ang kabit ng tatay mo. Ayaw mo akong magsalita, di ba? Pero sasabihin ko pa rin. Tawagin ang mga tao, hilahin pababa ang babaeng ito.
Gusto kong sapakin ang mukha niya ng personal. Sino ang maglalakas loob? Chen LV. Talaga bang tutulungan mo si Gu Zhaolan? Kung gayon, hindi ko na kailangan magbigay pa sa iyo ng respeto. Ngayon, sino mang hahadlang sa akin sa pagdisiplina kay Gu Zhaolan ay magiging kaaway ng pamilya Zheng. Zheng Songyuan. Mukhang gusto mo talaga mamatay, di ba? Hindi mo ba nakikita ang kapalaran ng pamilya Zhou na nanlaban sa akin? Nasa ganitong kalagayan na sila ngayon. Ang pamilya Zhou ay bumagsak dahil naakit ni Chairman Lin ang iyong daya. Ngayon sa piging ng tagapagtatag, nanggugulo ka pa. Kahit dumating si Chairman Lin, hindi ka makakatakas sa kamatayan ngayon. Chairman, ang iyong magiging kapalaran ay mas malala pa kaysa sa pamilya Zhou. Mabuti, mukhang hindi pa sapat ang paghihirap ng pamilya Zhou. Ikaw pala ay may lakas pa ring maghimagsik sa harap ko. Gu Zhaolan. Huwag kang magalit. Ngayon dinulo ni Gu Zhaolan ang piging. Hindi na siya magtatagal. Samantala, ang pamilya Zhou sa tulong ng mga importanteng tao ay makikipagkita sa tagapagtatag. Pagkatapos ngayon si Gu Zhaolan ay tiyak na itataboy sa Cloud City ng kahiyahiya at tayong pamilya Zhou ay babalik sa dating karangyaan. Tama. Gu Zhaolan. Na-offend mo ang lahat ng angkan sa Cloud City. At higit pa naglakas loob kang guluhin ang piging ng Cloud City Chamber of Commerce. Ngayon ay ang araw ng iyong kamatayan, babae. Mabuti. Tingnan natin kung ano ang gagawin ninyo sa akin. Ngunit isa lang ang payo ko sa inyo. Bago ninyo ako parusahan, isipin muna ninyo kung ang inyong kayamanan ay sapat bang tiisin ang aking galit. At ang pamilya Zhou natin ay babalik sa dating karangalan. Tama. Gu Zhaolan. Ang lahat ng angkan sa Yuncheng ay nagalit sa iyo ng todo at ginulo mo pa ang piging ng Yuncheng Chamber of Commerce. Ngayon ang araw ng kamatayan mo, babae. Siya, tingnan natin kung paano ninyo ako pakikitunguhan. Pero pinapayuhan ko kayo. Bago ninyo ako pakialaman, dapat muna ninyong timbangin kung ang inyong maliit na kayamanan ay sapat ba para sa aking galit. Malapit ka nang mamatay. Matigas pa ang bibig mo. Isang babaeng taga-baryo, ang lakas ng loob magsalita. Parang hindi alam ang panganib. Mga tao, dalhin siya sa akin. Oy, Presidente Ling. Natanggap ko na. Ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya. Inayos na ang mga handa para sa hapunan. Pupunta na ako agad sa banquet, kasama ang 4 na dakilang pamilya. Sabay naming sasalubungin ang tagapagtatag. Mabuti. Ano ang plano, Presidente? Ang Presidente ay natanggap na ang mga pinuno ng 4 na pamilya. Darating na sa venue. Maghanda na tayo agad. Para salubungin ang mga pinuno ng 4 na pamilya at ang tagapagtatag. 4 na dakilang pamilya. Ang mga pinuno ay nagtago ng ilang dekada. Ngayon ay nagtipon-tipon sa Cloud City. Mukhang may darating na malakas sa Cloud City. Mga tanga, walang mata, walang utak. Gu Zhaolan, narinig mo na ang sinabi. Ang presidente at ang mga pinuno ng 4 na pamilya, darating na sa venue. Iyon lang ang sasabihin ko. Wala nang kailangan sabihin. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Mga tao, Wu Wei, maglakas loob ka. Alam mo ba kung sino siya? kahit sino pa si Gu Zhaolan, o kung sino ang kanyang kakilala, kung maglakas loob siyang manggulo sa Cloud City Chamber, kamatayan ng kahihinatnan. Wu Wei, gawin mo na agad. Darating na ang Presidente. Huwag mong hayaan na madungisan ang paningin ng 4 na pamilya. Babae, hinahanap mo ang kamatayan. Sa tingin ko, ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Presidente. Ate Lan, huli na ako. Pasensya na. Hayaan ang mga walang mata na tao nakasakit sa iyo. Sana'y patawarin mo ako. Presidente, anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Alam mo ba kung sino ang iyong ininsulto? Siya, Presidente, ang taong ito ay chairman lang ng Yaolan Group. Sa harap ng Cloud City Chamber natin, siya ay karapat-dapat lang magsilbi ng tsaa. Bakit kailangan nating maging magalang? Ito ay nakakahiya sa ating Cloud City Ang Yuncheng Chamber of Commerce ay may mga taong tulad mo, ang siyang tunay na kahihiyan. Lin Zhengye. Anong ibig mong sabihin? Imulat mo ang iyong mga mata at tingnan ng malinaw ang taong nakatayo sa harap mo. Siya ang founder ng Yuncheng Chamber of Commerce. Imposible, lahat ng ito ay peke. Gu Zhaolan ay talagang mula sa Shuangwan Village. Isang probinsyanong nagbebenta ng peach. Paano siya magiging founder ng Yuncheng Chamber of Commerce? Lin Zhengye. Oh, Lin Zhengye. Lahat ng ito ay gawa ni Lin Zhengye. Para protektahan si Gu Zhaolan. Ay ang mga kasinungalingan. Hindi ito maaari. Hindi ito maaaring totoo. Hindi ito maaari. Kayo, itong mga walang mata na bagay. Ang pagkatao ni Lanje ay napakahalaga at pinayagan kayong laitin siya ng ganito, Lanje. Ngayon, ang mga taong naririto na nang insulto sa iyo ay paano niyo po sila gustong parusahan? Gu Chengqian, Zhou Yuyao,
Noong una, akala ko ang aral na ibinigay ko sa inyo 2 araw ang nakalipas ay sapat na para magpakabuti kayo. Hindi ko inaasahan na kayo ay ganito kayo kawalang pagsisisi. Ngayon ay nakipagsabuatan pa kayo sa pamilya Jeng para insultuhin ako. Kung ganoon, huwag kayong magsisi kung magiging walang awa ako, Lin Zhengye. Opo, narito po ako. Utos niyo po, mula ngayon ang pamilya Zhou ay hindi na makakapagnegosyo sa loob ng Tsina. Sa anumang negosyo, sinumang tutulong sa pamilya Zhou ay mawawala sa Tsina ng walang bakas. Opo. Lanji, maawa ka sa akin. Lanji, maawa ka sa akin. Langia, patawarin mo ako. Ako, hindi ko talaga sinasadya. Nahiyain ka. Siyempre hindi mo sinasadya. Gumagamit ka ng estado ng pamilya Zheng para apihin ang mahihina mas nakakainis. Kung ganoon pababayaan kitang maranasan, ang mawala ang lahat. At matapakan Zheng Songyuan, isama mo ang mga tao mo umalis sa Yuncheng. Hindi ba ninyo hinahamak ang mga magsasaka sa probinsya? Kung ganoon, manatili kayo sa Shuangwan Village at maging tapat na probinsyano, magtanim at magsaka kung wala ang pahintulot ko. Huwag kayong umalis sa Shuangwan Village, kailanman. At kayo lahat kayo ay mga mayayaman ng Yuncheng, mga miyembro ng Kamara ng Komersyo ng Yuncheng. Tulungan ang mahihina ay dapat ninyong tungkulin. Ngunit kayo, isa-isa ng aapi ng mahihina at walang pananagutan, ay isang kahihiyan sa Kamara. Kung ganoon, Lin Zhengye, mag-utos ka lahat ng mga ngalakal ng Yuncheng na narito ngayon ay paalisin sa mga mayayaman ng Yuncheng at hindi na sila papayagang maging miyembro. Lanji, patawarin mo ako. Lanji, maawa ka sa akin, Lanji. Huwag kang magalit, Lanji. Ang ingay. Walang disiplina. Ngayon ay paalisin lang sa kamara. Kung magpapatuloy ang gulo na ito, huwag mong sisihin ang samahan ng negosyo ng Yuncheng na hindi kayo bibigyan ng pagkakataong mabuhay. Nanay, pasensya na. Mali ako. Hindi ko sinadyang hindi kayo kilalanin. Lahat ng ito ay ang pamilya Zhou. Sila ang pamilya Zhou ang pumilit sa akin na gawin ito at ang babaeng iyon Zhou Yuyao. Sabi niya, kung hindi ko kayo makikipaghiwalay, hindi siya magpapakasal sa akin, nanay. Kayo ang nagpalaki sa akin. Ako ang inyong mabuting anak. Aba, Gu Xingqiang. Noong una, ikaw ang laging nagsasabi na patay na ang mga magulang mo kaya pumayag akong pakasal sa iyo. Ngayon nasaktan mo ang iyong inaamahan at ang lahat ay isisisi sa aming pamilya. Zhou, ganoon ba? Wala kang kwenta kung hindi dahil sa iyo hindi namin nagalit si Presidente Lin. Presidente, ang nagalit sa iyo ay si Gu Chengqian. Sa aming pamilya, Zhou, walang kinalaman kung gusto mo. Pwede mo siyang parusahan, kahit paano. Pero nakikiusap ako. Pakawalan mo ang aming pamilya. Zhou, bigyan mo ang aming pamilya, Zhou, ng paraan para mabuhay. Walang hiya ka. Dahil lahat sa iyo hindi kita dapat pinakasalan. Gu Chengqian. Nanay, nakikiusap ako, nanay. Makasariling tao ay magbabalik sa kanya ang karma. Ngayon wala kang anuman dahil sa sarili mong kasalanan. Binigyan kita dati ng pagkakataong umunlad ikaw mismo ang sumira. Umalis ka na. Mula ngayon, hindi ka na anak ko. Nanay, alam kong mali na talaga ako, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Na ako nakipaghiwalay na sa pamilya Zhou, mula ngayon, ako na ang tunay mong anak, nanay, noong una, kung hindi dahil sa'yo, isinagip mo ako sa ilog. Siguradong nalunod na ako. Nanay, naalala mo pa noong bata ako? Nilagnat ako ng sobra. Ikaw ang nag-alaga sa akin buong gabi. Hindi ka nakatulog. Nanay, at noong sumakit ang binti mo, ikaw ang naghatid sa akin ng 10 li. Dinala mo ako sa ospital sa iyong likod. Nanay. At noong nasa Shuangwan Village tayo, mga araw na magkasama tayong nabuhay, nakalimutan mo na ba lahat, nanay? Ang taong nakalimot sa lahat ng ito, ikaw. Ngayon nakaluhod ka sa harap ko, dahil lang sa aking katayuan at posisyon. Gu Chengqian, sana isang araw, talagang maintindihan mo na mali ka. Kapag para sa kapangyarihan at kayamanan, gumamit ka ng anumang paraan, mapapariwara ka sa lahat ng walang kabuluhan. Ang isang tao, kung nakalimot na kung bakit siya nagsimula nakalimot, sa buong buhay niya ay lulutang sa ilog ng kamalian at lulubog lilitaw. Chengqian, tandaan ang aral na ito. Bilang tao, huwag kalimutan ang iyong panimulang layunin. Nanay,